Bago pa natutong magbuhat ng tray si Lyra Malari, marunong na siyang magbuhat ng mabibigat na tanong sa puso niya. "Nana, nasaan na po si Mama?" Tanong niya noon, 7 taong gulang, habang nakaupo sa kahoy na bangkito sa kusina. Amoy tuyo at bawang ang maliit na bahay at lumang ipbulaga ang maingay sa lumang radyo. Napahinto sa paghiwa ng kamatis si Nana Dory Quintos. Kita sa ulubot nitong mga daliri ang taon ng pagod sa paglalaba sa ibang bahay. Pinunasan nito ang kamay sa lumang apron at lumapit kay Lyra. Marahang hinaplos ang buhok ng bata. "Anak, nagtatrabaho lang ang mama mo. Balang araw, babalik yon." Malumanay na sagot ni Nana, pero hindi kayang itago ng mga mata niyang namumugto ang bigat ng katotohanang hindi niya masabi. Sa ibabaw ng lamesa, nakapatong ang isang lumang Polaroid. Doon nakatingin si Lyra, isang babaeng maganda, nakangiti, nakadamit ng simpleng blouse. Nakayakap ito sa isang batang si Lyra na mga 3 taong gulang pa lang. Ang kamay ng babae nakapatong sa balikat ng bata at sa pulso nito may tattoo ng pusong may pakpak, maliit pero malinaw. "Yan lang po ang naiwan ni Mama," bulong ni Lyra. Hinihimas ang gilid ng larawan na parang doon niya mahahawakan ang ina. "Nana, totoo po bang sinabi niya dati na babalik siya para sa akin?" Tumikim si Nana at ngumiti, pilit pero may lambing. "Hindi nagsisinungaling ang nanay mo, Lyra. Minsan lang, matagal dumating ang pangako. Pero di ibig sabihin, hindi na darating." Lumaki si Lyra sa ganong klase ng mga sagot na hindi buo, parang sabaw na kapos sa tubig at asin. Sa eskwelahan, kapag may PTA meeting, lola niya ang pumipirma sa papel. Kapag may bring your parents to school, lagi siyang nagdahilan na may sakit po si Mama. Kahit ang totoo, ni anino nito, wala. Madalas siyang kantiyawan ng ilang kaklase. "Uy, Lyra, sabi nila tatay mo daw mayaman, kaya ka iniwan." Sigaw ng isang batang lalaking si Mando, sabay tawa ng barkada nito. Sumiklab ang dugo niya. "Wala akong tatay. At kahit mayaman pa yon, hindi ko siya kailangan." Sigaw niya pabalik, bago tumakbo palayo, umiiyak. Kinagabihan, habang nilalagyan ni Nana ng Vicks ang likod niya dahil inubo sa kaiyak at sa ulan, mahina siyang nagtanong, "Nana, mayaman po ba talaga ang tatay ko?" Napabuntong hininga si Nana. "Lyra, hindi pera ang sukat ng tatay, puso. Kung hindi kanya pinili, kahit gaano pa siyang kayaman, hindi pa rin siya maituturing na ama." Doon nagsimulang umusbong sa dibdib ni Lyra ang tahimik na galit sa mga mayayaman. Sa isip niya, sila ang kayang magdesisyon ng kapalaran ng mga tulad niya. Sila ang nag-aalis ng mga taong mahal mo para sa sarili nilang kaginhawaan. Lumipas ang mga taon, nag-high school siya. Dala-dala pa rin ang Polaroid sa loob ng lumang wallet. Medyo kupas na, pero buhay pa rin sa isip niya ang ngiti ni Amelia. Tuwing uwian, dumidiretso siya sa maliit na karinderyang pinapasukan ni Nana sa kanto ng Stalutgarda Street para tumulong magligpit ng pinggan. "Lyra, anak, mag-aral ka na lang, ako na dito." Wika ni Nana minsan nang makita siyang nagbubuhat ng malaking palanggana ng mga maruruming plato. "Okay lang po, Nana. Tsaka gusto ko pong matutunan lahat yan." Sagot ni Lyra, pinapanood kung paano mabilis magbilang ng sukli at mag-asikaso ng mga suki si Nana. "Balang araw magkakaroon tayo ng sarili na karinderya. Yung may malaking karatulang may pangalan ninyo." "Hay batang to." Napatawang umiiling si Nana. "Hindi ko na pangarap yan para sa sarili ko. Para sa'yo na, Lyra. Ikaw ang magmamay-ari nun." Doon niya unang binuo sa ulo ang imahe ng isang maliit pero maaliwalas na kainan. May kurtinang checkered, may kalderong puno ng sinigang, at may nanay na hindi umaalis. Doon nagsimulang kumapit ang pangarap niya sa gitna ng kakulangan. Pagdating ng kolehiyo, hindi na kinaya ni Nana ang pang-araw-araw na trabaho. Madalas na itong hinghalin at sumakit ang tuhod. Kaya si Lyra, pinili ang praktikal. Kumuha siya ng kursong vocational sa isang night school, Hospitality Services, habang naghanap ng trabaho sa umaga. Sa wakas, natanggap siya bilang waitress sa isang mid-range na restaurant sa Maynila, malapit sa isang business district. Hindi man classy, maayos naman. May aircon at may uniformeng puti at itim.
Uy! Bagong hire. Bati ng isang babaeng may mahabang kulot na buhok noong unang araw niya. Ako nga pala si Dea Carrillo, residenteng chismosa at best friend mo from now on. Napangiti si Lira. Lira, malari po, wag mo na akong ipok. Kaedad lang tayo. Tapos yan, sabay turo sa bitbit niyang sling bag. Mukhang may baon kang mundo dyan. Larawan lang, sagot ni Lira. Hindi na nagdetalye. Lumapit naman ang isang payat at medyo morenong binata na may biloy sa pisngi. Ako naman si Norbin Reyes, service crew / future singer. Ako bahala sa iyo kapag binulyawan ka ng customer. Ako ang taga-shield mo. Nag-post pa ito na parang superhero. Napangiti si Lira kahit pagod. May kung anong daan sa dibdib na hindi niya maramdaman madalas sa eskwela. Salamat Norbin, kailangan ko yata yun. Mabilis umikot ang araw. Kailangan niyang gumising ng alas 5 para ihanda ang almusal ni Nana, pandesal at kape, bago magbiyahe papasok sa restaurant. Tatayo siya ng buong araw, magbubuhat ng tray, makikipagnitian sa mga customer. Tapos sa gabi naman, magko-commute papuntang night school para makinig sa lecture tungkol sa table setting at customer service. Mukhang zombie ka na, Lira? Biro ni Dea isang gabi habang sabay silang naglalakad palabas ng restaurant, pareho nang nakalugay ang buhok, pawis at amoy mantika. Sure ka ba dyan sa schedule mo? Baka mamaya bigla ka na lang himatayin habang nag-aabot ka ng menu. Okay lang, sagot ni Lira, mahina pero determinadong boses. Mas okay nang pagod ngayon kaysa gutom habang buhay. Tsafa, may pangarap ako eh. Ay naku, may linya. Sabat ni Norvin na biglang sumulpot sa likod nila, bit-bit ang helmet. Anong pangarap mo, Miss Waitress? Magkaroon ng karinderya. Sagot niya, diretsyong tumingin sa mga ilaw ng lungsod. Yung hindi lang basta tinda. Yung parang bahay para sa mga gutom at pagod. Tahimik na napatingin si Dea sa kanya. Ang lalim mo talaga, Bes. Sige, pag nangyari yan, ako magiging #1 suki mo ha? Hindi lang suki, sabi ni Norvin, ngiting asar. Ako na rin ang resident singer. Kakantahan ko ang mga ulam mo. Sa mga ganong gabi, nakakalimutan ni Lira sandali ang mga tanong sa puso niya. Pero tuwing uuwi siya sa bahay at makikitang nakahiga si Nana sa papudpod na fama, hawak-hawak ang lumang rosaryo. Bumabalik ang bigat ng responsibilidad. Isang gabi habang inaayos niya ang mga resibong nakalusot sa bulsa niya, napansin ni Nana ang pagkaantok sa mga mata niya. Anak, baka napapagod ka na sobra. Wika ni Nana. Pwede kang tumigil sa night school. Hindi ko naman hinihingi na magsuot ka ng toga, Lira. Basta kasama kita, kontento na ako. Umiling siya. Hindi po Nana, hindi pwedeng hanggang dito na lang tayo. Kung hindi po ako kikilos, sino ang kikilos para sa atin? Huminga siya ng malalim. Tsaka, kung sakaling bumalik si Mama, gusto kong makita niya na may naabot ako. Ayokong makita niya akong kawawa pa rin. Tumahimik si Nana. Pinagmamasdan ng apo. Lira, may mga bagay na kahit gaano mo paghirapan, hindi mo kontrolado. Tulad ng pagbalik ng mga taong umalis. Pero kaya kong kontrolin kung ano magiging buhay natin pag hindi siya bumalik. Matapang, pero may panginginig ang boses niya. Kung ayaw niyang bumalik, ayos lang. Pero ayokong isipin niya na kawawa tayo nang dahil sa desisyon niya. Hindi na kumibo si Nana. Sa halip, hinawakan lang ni Po ang kamay ni Lira, pinisil ng mahigpit. Sa pagitan ng katahimikan, naririnig nila ang mahinang ugong ng jeep sa labas, ang aso ng kapitbahay at ang tik-tak ng lumang orasan sa dingding. Paalala na tuloy-tuloy ang oras kahit sino ang lumisan. Sa mga araw na iyon, lalong tumibay sa puso ni Lira ang paniniwala. Hindi niya hahayaang diktahan ng mga mayayaman ang kapalaran niya. Hindi niya kailangan ng tatay na hindi naman sumipot. Hindi niya kailangan ng taong nagdala ng butas sa buhay nila. Hindi niya alam, sa hindi kalayuang panahon, ang parehong butas na yon ang magsisimulang puluan ng katotohanan ang mundo niya. Sa pamamagitan ng isang tattoo na matagal na niyang tinitingnan sa lumang larawan. Sa sumunod na mga buwan, ang pagod ni Lira ay parang naging bagong normal. Pero sa likod ng bawat good morning po, ma'am sir, at bawat nakabirming ngiti sa labi niya, may nabubuong kakaibang tibay sa loob.
Parang kalderong matagal na nakasalang sa mahinang apoy. Unti-unting kumukulo. Lira! Apron mo, ayusin mo. Kita ang gusot. Sigaw ni Gretchen Uy, ang manager nilang laging naka-heels at may pulang lipstick, habang binabasa ang daily checklist sa clipboard. Mabilis na inayos ni Lira ang apron, bahagyang yumuko. Sorry po, Ma'am Gretchen. Nagmamadali na po kasi ako sa pag-set ng table. Lumapit si Gretchen, tumigil sa harap niya at seryosong tiningnan ang uniform. Alam mo namang hindi tayo fine dining, pero hindi rin tayo karinderya. Dito, hindi sapat na masarap ang pagkain. Dapat maayos din ang nagse-serve. Gets? Opo, ma'am. Tingnan mo ko. Bahagyang lumambot ang boses ni Gretchen. Ikaw ang pinaka-maaasahan ko sa morning shift. Huwag mo sanang sayangin pag sinabi kong ikaw ang ilalagay ko sa VIP area. Ibig sabihin, may tiwala ako sa iyo. Huwag mo lang akong bibiguin. Napasinghap si Lira. Hindi man ito ipakita, pero ramdam niyang may kakaibang lambing sa tono ni Gretchen, na parang nanay na nagtatago sa anyong istrikta. Salamat po, ma'am. Hindi ko po sasayangin. Good. Sige, ayusin mo na yung buhok mo. May darating na group reservation. Tinalikuran siya nito, pero bago lumayo, tumikim pa. At Lira, kung napapagod ka, sabihin mo, hindi ako bato. Napangiti siya ng palihim. Opo, ma'am. Sa kusina naman ay ibang mundo ang umiikot. Amoy bawang, sibuyas at kumukulong sabaw. Sa gitna nito, parang hari ng apoy si Chef Romulo Romy Delgado. Mataba, pawisin at laging nakasigaw. Pero halatang may malambot na puso. Lira, sigaw ni Chef Romy habang humahalo ng kare-kare. Tingnan mo nga tong plating nitong si Kiko. Parang binagsakan lang ng ulam mo. Chef naman, reklamo ni Kiko Manlunas, ang binatilyong dishwasher na minsan ding umaalalay sa plating. Nag-e-effort na nga ako eh. Lumapit si Lira at tiningnan ang plato. Chef, sige po, ako na mag-aayos. Kinuha niya ang plato, inayos ang gulay, inayos ang pagkakapatong ng karne at nilinis ang gilid gamit ang tissue. Ayan, nakangiti niyang sabi. Konting ayos lang, world class na. Umirap si Chef Romy pero halatang natutuwa. Yang sinasabi ko sa'yo, Kiko, tumingin ka kay Lira. Hindi lang basta trabaho ang ginagawa, may puso. Ikaw puro pagmamadali. Akala mo, habol mo last trip ng jeep araw-araw. Chef, idol ko nga si Ate Lira eh, kontra ni Kiko. Sabay tingin kay Lira. Te, pag magka-restaurant ka balang araw, kunin mo ko ha, kahit tagahugas lang ng pinggan. Loko, natatawang sagot ni Lira. Pag nagka-restaurant ako, gagawin kitang assistant chef. Para sa akin ka lang hahalo ng sabaw. Napangiti si Kiko, parang batang binigyan ng bagong laruan. Dinig mo yon, chef? Assistant chef daw ako someday? Ambisyoso, sagot ni Chef Romy, pero ngumisi rin. Basta matuto ka munang hindi makapasag ng plato kada linggo. Sa labas ng kusina, ibang klaseng enerhiya naman ang bumabangga kay Lira araw-araw. Mga pamilya na nagdi-dinner, magjowang nag-aaway, barkadang nagse-celebrate ng promotion. At higit sa lahat, mga nakasuit at nakakotse na tila hindi nararamdaman ang presyo sa menu. Miss, water with lemon lang for now. Utos ng isang babaeng naka-designer bag. Hindi man lang tumingin sa kanya. Miss, bakit ang tagal ng order? Hindi ba kayo trained dito? Sabat naman ng isang lalaking halatang sanay mag-utos sa opisina. Yes po, ma'am. Yes po, sir. Pasensya na po. Paulit-ulit na sagot ni Lira. Sabay bitbit ng tray na parang extension na ng katawan niya. Minsan, naiisip niyang ang laking agwat ng mundo nila. Habang siya, nagbibilang ng barya para sa pamasahe, ang mga taong ito nagdidebate kung saan country sila magbabakasyon next month. Sa isang sulok ng restaurant, may madalas nakaupo na pamilyar na mukha. Si Apple Laksamana, isang taxi driver na medyo kalbo. May hawak laging maliit na notebook at mahilig magkwento. Lira, iha, alam mo ba? Panimula nito isang hapon habang sinasabayan ng sabaw na bulalo ang kwento. May mga kliyente ako, grabe kong mag-tip. Mga bilyonaryo raw, sabi ng dispatcher. Isang ganun lang ng kamay, uulanin ka ng libo. Talaga po, Kuya Apple? Napaupo si Lira saglit sa bakanteng upuan sa gilid habang naghihintay ng bagong order. Paano nyo naman nalaman na bilyonaryo sila? Kasi narinig ko yung isa kausap sa phone, puro stops, merger, profit, alam mo na. Tapos yung isa sinasabing sabihin mo kay Kwan.
Kwan, ulit ni Lira, nagtaas ng kilay. Oo, yung ano ba yun, Severino Kwan daw. Sikat na bilyonaryo, may mga kumpanya kung saan-saan, logistics, shipping, kung ano-ano pa. Sabi nila galing daw yan sa hirap. Pero kung makaporma, parang hari. May kung anong kumislot sa dibdib ni Lira sa pangalan. Hindi dahil kilala niya ito, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi. Mayaman pero galing sa hirap. May ganun pala, galing din sa wala. Meron, pero hindi lahat na galing sa wala naaalala kung saan sila nanggaling. Sagot ni Apple, humigop ng sabaw. Meron ding mga nakalimot. Yung iba, tinatalikuran ng mga taong kasama nila nung wala pa silang pera. Parang may kumurot sa puso ni Lira. Naalala ang mga sinabi ni Nana noon. Hindi pera ang sukat ng tatay. Puso. Tumayo siya, pilit ngumiti. Kuya, kukunin ko na lang po yung bill nyo, ha? Baka sitahin ako ni Ma'am Gretchen. Sige. Huwag mong hayaang lamunin ka ng pagod. Ha? Paalala ni Apple. Magaling ka, Lira. Kita ko sa kilos mo. One day, ikaw naman ang uupo dyan at may magsiserve sa'yo. Napailing siya pero napangiti rin. Basta po siguraduhin yung taxi nyo pa rin ang sasakyan ko pag mayaman na ako. Deal! Sagot ni Apple, sabay taas ng baso. Sa bawat araw, mas lumalapit ang loob sa kanya ng mga kasama niya sa trabaho. Si Dea, laging may baong chismis at problema sa boyfriend. Si Norvin, may pangarap maging singer at minsan kumakanta ng mga hugot song habang nag-aayos ng mesa. At si Kiko, na tila nakarikit ang tingin sa kanya, na parang siya ang liwanag sa madilim niyang mundo. Ate Lira, sambit ni Kiko isang gabi habang sabay silang naguhugas ng plato. Pag sumasahod ka, ano unang iniisip mo? Bayad sa kuryente? Ubig, gamot ni Nana. Mabilis na sagot niya. Ikaw? Pambili ng bigas sa amin, sagot ni Kiko, sabay tawa na may halong hiya. Tsaka, pag may sobra, bili akong pansit kanton. Napangiti siya. Ganun talaga siguro pag galing sa wala, no? Laging may naiisip na uunahin. Totoo, pero iba ka. Ate, seryoso na ang tingin ni Kiko. Pag ikaw tinitingnan ko, parang hindi ka natatakot mangarap kahit kulang. Ako kasi, minsan natatakot akong umasa. Sandaling natahimik si Lira. Narinig niya ang aluskos ng tubig, ang kalampag ng plato, at ang mahinang tugtog mula sa radyo ng kusina. Natatakot din naman ako, amin niya sa mababang boses. Pero mas natatakot akong tumanda, na ganito pa rin ang buhay namin ni Nana. So kahit takot ako, tuloy lang kahit mabagal. Hindi niya sinabi, pero sa bawat saglit na nakaapak siya sa tiles ng restaurant, pakiramdam niya ay nakakulong pa rin siya sa nakaraan. Kahit ilang beses siyang magbuhat ng tray, maglinis ng mesa, o ngumiti sa customer, hindi nawawala ang bigat ng tanong, nasaan na si Mama? Sino ang tatay ko? At bakit parang may hinahabol akong hindi ko kilala? Habang pinapanood niya ang mga mayamang customer na tumatawa, nagbubukas ng mamahaling relo para tingnan ang oras, nag-uusap tungkol sa investments. Unti-unting umiigting sa loob niya ang tahimik na pangakong matagal nang nakaukit sa puso. Hindi ako mananatiling waitress habang buhay. Hindi ako magpapakain sa sistema kung saan ang katulad ko lang ang tagabuhat. Balang araw, may sarili akong mesa. At hindi para saktan ang mga tulad nila, kundi para ipakitang kahit galing sa wala, pwedeng may marating nang hindi kinakalimutan ang pinanggalingan. Hindi niya alam, sa maruming apron, sa pagod na mga kamay, at sa mga mundong tumatama sa kanya araw-araw, unti-unti na palang naghahanda ang tadhana ng isang eksenang babasag sa pagitan ng mundo niya at ng mga mukhang tinitingala lang niya mula sa malayo. Isang maulang Martes, nang magsimula ang lahat na parang ordinaryong araw lang. Maaga pa lang, maingay na ang kusina, maamoy na ang pinaghalong bawang, sibuyas at mantika, at si Lira, sanay na sa ritmo, ay parang nasa autopilot na, nag-aayos ng mesa, nagpuputol ng tissue, at naglalagay ng kubyerto sa tamang distansya. Guys, gather up muna dito sa harap. Sigaw ni Gretchen, mataas ang kilay, habang hawak ang cellphone at clipboard. Nakapalibot sa kanya ang buong staff, si Dea, si Norvin, si Kiko,
ilang bagong crew at pati si Chef Romy na pilit pinalalamig ang mainit pang kawali. Patay, bulong ni Dea kay Lira. Pag ganyan si ma'am, either may napakalaking reklamo o may bomba na namang announcement. Baka payroll, sabat ni Norvin, kunway nagdarasal. Lord, sana increase, hindi memo. Pwede bang manahimik muna? Singit ni Gretchen, ngunit kita sa gilid ng labi niya ang bahagyang ngie. Okay, listen up. This coming Friday night, naka-block off ang buong restaurant. Wala tayong regular customers. May private event. Nagbulugan ng mga staff. Tumaas ang kamay ni Kiko. Ma'am, ibig sabihin po wala kaming tip? Halong biro at genuine concern. Kung pera agad iniisip mo, talagang kawawa ka, sagot ni Gretchen. Pero huwag kang mag-alala. Kompendade ang shift na to. At hindi ito basta-bastang event. VIP business dinner. As in top tier. Sinong VIP, ma'am? Tanong ni Dea. Sabay kagat sa kuko. Halatang curious. Huminga ng malalim si Gretchen. Parang sinasadyang patagalin ang suspense. Ang darating, si Mr. Severino Juan. Tahimik. Sandaling parang tumigil ang hangin sa dining area. Tanging ingay lang ay ang pagkaskas ng walis ni Ate Utility sa sulok. Sino yun? Bulong ni Kiko kay Lira. Bilyonaryong may-ari ng malaking logistics at shipping empire. International. Trending yan sa business news. Hello? Singit ni Norvin na parang alam ang lahat. Yan yung may private jet, yacht at kung ano-ano pa. Nakita ko sa YouTube. Saktong-sakto. Ikaw na taga-entertain, irap ni Dea. Kumanta ka na lang habang kumakain sila. Itinuloy ni Gretchen ang briefing. Gusto ko lahat kayo on time. Hindi on time na Pilipino on time na Swiss. Ayos ang uniform, maayos ang buhok, walang kukong mahaba, walang lipstick na parang pista. Professional tayo rito, walang magpipicture, walang lalapit para mag-selfie, walang magtatanong ng personal life ng bisita. Clear? Sabay-sabay na opo ma'am ang narinig niya. Lira, tawag ni Gretchen. Ikaw ang ilalagay ko sa pinakamalapit na section sa main table. Bihasa ka na sa VIP. Ikaw ang pinakamaingat sa pagsali ng wine. Huwag mo kong ipapahiya. Bahagyang kumabog ang puso ni Lira. Opo ma'am, gagawin ko po ang best ko. Pagkatapos ng meeting, habang nagbabalik sa trabaho ang lahat, hindi mawala sa isip niya ang pangalan. Severino Juan. Pamilyar. Narinig na niya yun dati. At agad niyang naalala si Kuya Apple, ang taxi driver nilang Suki. Pagkapananghalian, pumasok si Apple. Basa pa ang buhok sa ulan. Bit-bit ang lumang jacket. O Hija, pabulalo na naman ako. Bati nito. Para may lakas sa paghatid sa mga abusadong pasahero. Ngumiti si Lira. Kuya Apple, good timing kayo. May tanong ako. Aba, interview? Umupo ito sa usual na pwesto. Game, anuan? Habang kinukuha ang order at nagsasali ng tubig. Nagtanong si Lira sa mababang boses. Narinig niyo na po ba ulit yung pangalang Juan? Si Severino Juan? Napataas ang kilay ni Apple. Aba oo, bakit mo natanong? May private event po kasi dito sa Friday. Siya daw ang VIP. Ah, ganun ba? Umiling si Apple sabay buntong hininga. Yang si Juan, anak, alamat na sa mga super. Sikat yan. May isang beses may sakay akong taga-company niya. Narinig ko, pinag-uusapan nila yung past niya. Dati raw, muntik na siyang mamatay sa barko. Ship accident, napadpad kung saang pantalan. Tapos may isang babae raw na nag-arunga sa kanya ng ilang buwan. Napatingin si Lira, natigilan sa pagsulat ng order sa pad. Babae? Oo, tuloy ni Apol. Hindi ko alam pangalan. Pero sabi ng pabulong, kung hindi dahil sa babaeng yon, wala na sana akong buhay ngayon. Wala si Juan ngayon. Parang love story na hindi natapos. Naiwan daw si babae. Umalis si lalaki. Bit-bit ang pangarap. Typical. Alam niyo po talaga lahat ng chismis, no? Pilit na biro ni Lira. Pero may kung anong kumikirot sa dibdib niya. Isang babaeng nagligtas. Isang lalaking umalis. Parang pamilyar ang tema. Trabaho ng chuper, makinig sa kwento. Sagot ni Apple, tumawa. Pero ikaw, bakit interesado ka kay Juan? Huwag mo sabihin crush mo. Hindi po, mabilis na tanggi niya. Curious lang.
Hindi pa niya alam kung bakit ganun ang bigat sa loob niya sa bawat salitang iniwan, nag-aruga at nakalimot. Pero hindi na siya nag-usisa pa. Hindi naman niya mundo ang buhay ng mga bilyonaryo. Nang gabing iyon, habang nasa night school siya, hindi makapag-focus si Lyra sa lecture tungkol sa fine dining etiquette. Habang umaandar ang slideshow, napapatingin siya sa bintana, pinapanood ang ilaw ng mga building sa malayo. Miss Malari, tawag ng teacher niyang si Ma'am Velasquez, isang babaeng nakasalamin na laging seryoso. Can you tell the class why napaka-importante ng consistency sa service para sa high-profile guests? Nagulat si Lyra, halos mabitawan ng ballpen. Ma'am, kasi po, kapag high-profile ang guest, hindi lang food ang binebenta natin, kundi imagine ng restaurant. At kapag hindi consistent, mawawala ang tiwala nila at mahihirapan ang bumalik yon. Tumango si Ma'am Velasquez. Good, add ko lang. Hindi lang image ang pinag-uusapan. Reputasyon nyo rin bilang tao. Tandaan nyo. Minsan isang gabi lang, pwedeng magbago ang takbo ng buhay nyo dahil sa isang guest. Napatigil si Lyra. Isang gabi lang, pwedeng magbago ang buhay mo dahil sa isang guest. Parang bumigat lalo ang salitang Kwan sa isip niya, tulad ng tunog ng bagyong palapit. Lumipas ang mga araw, papuntang Biyernes. Sa bawat shift, may pinapagawa si Gretchen na paghahanda. Inventory ng wine, double check ng cutlery, extra training sa pagbuhos ng alak, pagdala ng tray, at pakikipag-usap sa mga taong sanay utusan ang mundo. Lyra, imagine mo, hindi sila customer, parang prop sila sa stage. Paliwanag ni Gretchen isang hapon habang ine-ensayo si Lyra sa pag-serve ng wine. Ikaw ang artista. Hindi ka dapat matinag. Kung may magtaas ng boses, nginiti ka. Kung may busangot, hindi mo kukunin yon. Parang artista pero walang script. Pahabol ni Dea sa gilid. Improv all the way. Hindi, may script. Sagot ni Gretchen. Good evening, sir, ma'am. Here's your menu. Yan ang script nyo. Huwag kayong gagalaw sa labas nun kapag VIP ang kausap. Tahimik lang si Lyra pero ramdam niya ang kaba. Hindi niya sukat ahalaing isang araw magiging ganun kalapit ang mundo niya sa taong tulad ni Severino Kwan. Isang pangalang dati naririnig lang niya mula sa kwento ni Apol at sa balita sa TV. Sa bahay, napansin ni Nana ang pagiging tahimik niya. Lyra, may problema ba sa trabaho? Tanong ni Nana habang pinapahid ang ointment sa tuhod. Wala naman po, Nana. May darating lang po kasing malaking guest sa Friday. Kailangan daw perfect lahat. E di gawin mong perfect. Sagot ni Nana, simple pero buo. Hindi mo naman kailangang maging kagaya nila. Gawin mo lang kung ano kaya mo. Yan ang kaya mong ipagmalaki. Ngumiti si Lyra kahit hindi mawala ang bigat sa dibdib. Sana po, Nana. Ayoko lang po mapahiya si Ma'am Gretchen. At ayokong mapahiya tayo. Dumating ang Biyernes. Maaga pa lang, nakaayos na ang buong restaurant. Mas makintab ang mga baso, mas kaaya-aya ang mga kandila sa gitna ng mesa. Ang mga ilaw, medyo dimmed pero eleganteng tingnan. May bagong bulaklak pa sa bawat centerpiece na ini-deliver ng florist. Sa locker room, nag-ayos ng buhok si Dea sa harap ng maliit na salamin. Best, tingnan mo, mukha ba akong galing sa squatter? Biro nito. Hindi naman, sagot ni Lyra habang maingat na itinatali ang buhok sa net. Mukha kang galing sa teleserye na maid na magiging mayaman. Pwede, sagot ni Dea, sabay tawa. Ikaw, bes, ang compost mo tingnan, pero alam kong kabado ka. Konti lang, amin ni Lyra. First time ko kasing mag-serve ng ganitong palaking tao. Pumasok si Norvin, may dalang bow tie na pilit isinusuot. Grabe, ang higpit ni Ma'am. Dapat daw, pantay ang bow ko. Hindi naman yan kakain, ah. Shh! Pigil ni Kiko. Baka biglang sumulpot si Ma'am. Parang Q, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Gretchen. Naka all black na slick dress. Okay team, ready na? Remember, no mistakes. Walang mabubunggo. Walang matatapon. Walang matutulala sa harap ng milyonaryo. Maliwanag? Opo, ma'am. Sabay-sabay na sagot.
Huminga ng malalim si Lira habang nakatayo sa assigned corner malapit sa main table. Ramdam niya ang tibok ng puso niya sa loob ng dibdib, halos kasabay ng mahinang tugtog ng background jazz na pinatugtog sa restaurant. Sa labas ng glass door, kita niya ang mga headlight ng mga paparating na sasakyan. Isang itim na convoy ang unti-unting huminto sa harap ng entrance. Bumaba ang mga lalaki sa suit, mukhang bodyguards at assistants. Binuksan ang pinto ng isa sa mga sasakyan. Naramdaman ni Lira ang pagkatuyo ng lalamunan niya. Hindi pa man niya nakikita ng buo ang mukha ng VIP. Alam niyang sa sandaling tumapak ito sa loob ng restaurant, may kung anong bahagi ng buhay niya ang hindi na babalik sa dati. Bumukas ang glass door at parang sabay na huminto ang lahat ng tunog sa loob ng restaurant. Ang jazz music ay naging mahina, ang kaluskos ng kubyertos ay naputol, at pati hinga ng mga staff ay tila sabay-sabay na naipit sa lalamunan. Una niyang nakita ang mga bodyguard na naka-earpiece, seryoso ang mga mata. Sumunod ang isang lalaking naka-dark blue suit, hawak ang tablet, mukhang personal assistant. At sa gitna nila, may isang lalaking hindi naman kasing kisig na mga nakikita sa pelikula, pero may bigat ang presensya. Parang kahit hindi magsalita, alam mong siya ang nasusunod. Siya si Severino Kwan. Hindi ito mukhang bata. Kita na ang manipis na guhit ng edad sa gilid ng mata. Ngunit ang tindig ay diretsyong-diretsyo. Parang galing sa sunod-sunod na labanan at hindi kailanmang natumba. Maayos ang suot nitong suit, hindi sobrang sosyal, pero halatang mamahalin. Yung tipong hindi nagmamayabang pero alam mong maraming digit ang presyo. Good evening, Mr. Kwan, bungad ni Gretchen, bahagyang yumuyukod. Welcome po to our restaurant. It's an honor to have you here. Tumango lang si Severino. Ang boses nito nang sumagot ay mababa, kalmado. Thank you, my team has spoken highly of this place. I hope the food is as good as their reports. Of course, sir, sagot ni Gretchen, bahagyang nanginginig. This way, please. Kasunod ni Severino ang ilang board member, lahat naka-Amerikana at isang babaeng naka-bodycon dress na pula. Naka-high heels at halatang sanay sa atensyon. Siya si Patricia Soledad, kilalang pangalan sa entertainment at business circles, host sa isang lifestyle show at rumored na fiancé ni Kwan. "Hun, I'm starving," bulong nito kay Severino, sabay hawak sa braso niya. "I cleared my schedule for this, huh? Better be worth it." "It will be," maiksing tugon ni Severino. "I've seen the menu." Sa di kalayuan, nakamasid si Lira. Ramdam niyang parang sumisikip ang dibdib niya sa kaba. Hindi niya naiintindihan kung bakit. Para lang naman itong ibang customer, hindi ba? Pero sa bawat hakbang ni Severino, papasok, parang papalapit sa kanya ang isang bahagi ng nakaraan na hindi niya kilala. "Lira!" bulong ni Dea sa gilid habang nagpapanggap na inaayos ang isang mesa. "Ayun na siya. Diyos ko, ang lakas ng aura. Amoy milyones." "Tumigil ka nga," pabulong na saway ni Lira. Pero hindi maalis ang mga mata niya sa lalaking iyon. "Positions," mahinang utos ni Gretchen. Halos hindi binubuka ang bibig. "Lira, ready ka sa section mo." Kuminga ng malalim si Lira at umayos ng tayo sa designated corner. Hawak ang tray na may baso ng water at wine. Nang maupo na si Severino sa head ng mesa, kasama ang team niya sa magkabilang gilid, saka siya lumapit. Maingat ang bawat hakbang. "Good evening, sir, ma'am." Magalang niyang bati, nakatingin sa leeg ni Severino at hindi diretsyong sa mata, tulad ng training. "Would you like to start with water or wine?" Tumingin sandali si Severino sa kanya. Saglit lang pero sapat para maramdaman niyang parang nabutas ang balat niya. May kung anong seryosong lamig sa mata nito, pero may pagod din at parang sanay na sanay sa mga ganitong eksena. "Water first," sagot nito. "Wine later." "Yes po," sagot ni Lira. Bahagyang yumuyuko. Habang sinasali niya ang tubig sa baso, doon niya napansin. Sa pulso ni Severino, sumirip mula sa ilalim ng manggas ng suit niya ang maliit na tattoo. Puso na may pakpak, parehong-pareho,
Parang biglang umikot ang mundo. Nawala sa pandinig niya ang ingay ng resto, ang bulungan ng mga executive, at ang mga utos ni Gretchen sa ibang staff. Ang nakikita lang niya ay ang pulso na iyon, ang linya ng tattoo, ang hugis, ang laki. Pareho sa larawan, pareho sa pulso ni Amelia. Hindi, imposible. Nalusaw ang lakas ng kamay niya. Muntik nang sumobra ang buhos ng tubig. Kumapit siya sa tray para hindi mangingig. Pinilit tapusin ang pagsalin. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi ngayon, hindi sa harap ng mga taong pwedeng magpabagsak sa kanya sa isang reklamo lang. "Thank you," maikling sabi ni Severino. "Welcome po sir," sagot ni Lira. Pero ramdam niyang may panginginig na di mapigilan sa boses niya. Habang umiikot siya sa paligid ng mesa para pagsilbihan din ng iba, hindi na maalis sa isip niya ang tattoo. Pwedeng coincidence, hindi ba? Maraming tao may tattoo ng puso, may pakpak. Pero bakit ganun kapareho? At bakit parang kumislot ang puso niya nang makita iyon? Na parang may matagal nang nawawalang piraso na biglang umangat sa ibabaw? Pagbalik niya sa service station, agad siyang sinundan ng tanong ni Dea. "Oy bes, okay ka lang? Parang namutla ka kanina. Akala ko matutumba ka sa likod ni milyonaryo." Umiling si Lira, pilit naglalagay ng fake ng ngiti. "Okay lang ako. Siguro gutom lang. Mamaya na ako kakain." Napasinggit ng mata si Dea, pero wala nang nasabi pa. Tumunog na kasi ang bell mula sa kusina. Signang lumabas na appetizer. "Lira, ikaw magdala sa main table," utos ni Gretchen. "Trust ko ang balance mo. Huwag akong biguin." Tumango siya. Kinuha ang tray na may mga plato ng beautifully plated na salad at muli siyang lumapit sa mesa. Sa bawat lapit niya, lalong lumilinaw ang tattoo sa pulso ni Severino tuwing gagalaw ang kamay nito para abutin ang baso o ayusin ang table napkin. Hindi na niya matiis. Habang iniabot ang huling plato sa gilid ni Severino, hindi napigilan ni Lira ang sarili. Mahinang boses. Tanong na matagal nang nakakulong sa dibdib, ngayon pilit na lumalabas. "Sir," napalingon sa kanya si Severino. Bahagyan nagulat sa tono. Tumingin din si Patricia, medyo inis. "Yes?" tanong ni Severino. Diretso ang tingin pero hindi pa rin bastos. "Pasensya na po sir." Nanginginig ang kamay ni Lira. Pilit na nakakapit sa tray. "Pero yung tattoo niyo po sa pulso." Napakunot ang noo ni Patricia. "What about it?" Malamig nitong tanong. "Company policy ba dito na pinag-uusapan ang tattoo ng customer?" Ramdam ni Lira ang tingin ni Gretchen sa di kalayuan, yung tahimik na babala na wag humakbang lampas sa linya. Pero huli na, nabuksan na niya ang pinto. Hindi po sa ganun. Malalim ang hinga niya. Kasi po, may ganyan ding tattoo ang saglit siyang napahinto, parang pinipigil ng lalamunan ang mga salitang lalabas. "Ang nanay ko po." Natigil sa paggalaw ang kamay ni Severino. Dahan-dahan niyang nilingon ang pulso. Tiningnan ang tattoo na parang ngayon niya lang nakita ulit. Tapos tiningnan niya si Lira ng mas matagal. Parang kinakaladkad ang mukha nito sa memorya niya. "What's your name?" Mahinahong tanong niya. Pero ramdam ni Lira ang bigat ng tono. Lira po, Lira Malari." Nagkatinginan ang ilang board members. Si Patricia umirap. "Han, baka fan lang yan na ginawang rason ng tattoo mo. Can we just eat?" Hindi napansin ni Lira ang reaksyon nito. Sa kanya, para siyang nasa isang masikip na kwarto na unti-unting nauubusan ng hangin. "Your mother," ulit ni Severino, mabagal na parang pinipili ang bawat salita. "What's her name?" Umigting ang dibdib ni Lira. Sa loob-loob niya, naririnig ang boses ni Nana, ang iyak niyang bata. Ang mga gabing hawak-hawak lang niya, ang Polaroid. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng isang estrangherong bilyonaryo na may parehong marka sa pulso. Pinisil niya ang tray, halos sumakit ang daliri sa higpit. "Ang pangalan po ng nanay ko." Sandaling tumigil ang lahat. Pati si Gretchen, hindi na nakagalaw, nakatitig lang sa eksenang nangyayari. "Amelia Malari po." Parang may kumalabog na hindi nakita sa gitna ng mesa. Biglang namutna si Severino. Ang dating matatag na ekspresyon ay nagiba. Nanlaki ang mga mata niya. Bahagyang nanginig ang kamay na may tattoo. Napahawak siya sa gilid ng mesa.
Parang may biglang tumama sa kanya mula sa malayim na nakaraan. Amelia? Mahina niyang bulong. Halos hindi para sa kahit sino, kundi para sa sarili niya. Anong? Sabi mo? Hindi na nakasagot si Lyra agad. Sa pagitan nilang dalawa, tila may nabuksang sugat na matagal nang pilit tinakpan. At ngayon, sa harap ng mga baso, mamahaling relo at tahimik na mga saksi, nagsisimula ng dumugo ang katotohanan na hindi na nila kayang baliwalain. Amelia, muling bulong ni Severino, ngunit ngayon ay mas malinaw. Parang pangalan na ilang dekada na niyang hindi binibigkas. Ramdam ni Lyra ang paninigas ng buong katawan niya. Gusto niyang umatras. Gusto rin niyang sumugod sa lalaki at yugyugin ito sa balikat. Pero naalala niya kung nasaan siya. Nasa gitna siya ng trabaho. Naka-uniforme, may tray sa kamay, may manager na nakamasid, at may mga taong sanay sa skandalo. Sir, pasensya na po kung nagsisimula pa lang siya nang biglang magsalita si Patricia. Han, can we just eat? Malamig at iritado ang tono ni Patricia. Nakataas ang kilay kay Lyra. We're here for business, hindi para pakinggan ang backstory ng staff. Sumingit si Gretchen, mabilis na lumapit, pilit na nakangiti. I'm so sorry po, Mr. Kwan, Miss Patricia. Bago lang po kasi siya. Siguro na-excite lang. Lyra, balik ka muna sa station mo. Nagkakatinginan sila ni Lyra. Sa mga mata ni Gretchen, may tahimik na utos at pag-aalala. Please, huwag na yon. Huwag dito. Pero bago pa makagalaw si Lyra, tinaas ni Severino ang isang kamay. Tila pinipigil ang sitwasyon. No, let her stay for a moment. Mahinang utos niya, pero may otoridad. Tumahimik ang lahat sa mesa. Lumingon siya muli kay Lyra. You said your mother's name is Amelia Malari? Tumango si Lyra. Pilit pinipigilan ang panginginig ng baba. Opo, sir. Where is she now? Sunod na tanong ni Severino. At sa boses niya, may halong takot na parang natataot marinig ang sagot. Napalunok si Lyra. Matagal na po siyang nawala. Bata pa lang ako. Umalis na siya. Hindi na bumalik. Umusog si Patricia. Halatang nainis. Hon, this is absurd. You don't even know this girl. Baka ginagamit lang niya yung pangalan para makahingi ng. Patricia, putol ni Severino. Malamig ang tingin. Not now. Napakurap si Patricia. Hindi sanay na pipigilan, pero tumahimik na lang. Ang mga board member, kunwaring busy sa water at menu, pero halatang nakikinig din. Huminga ng malalim si Severino. Saka tumingin kay Gretchen. Miss, Uy po sir. Gretchen uy. Magalang na sagot ng manager. Miss uy, sabi ni Severino. Pwede bang pagkatapos ng dinner, humiram ako ng isang private room? Gusto kong makausap ng maayos ang staff na to. May bagay lang akong kailangang linawin. Mabilis na tumango si Gretchen. Of course sir, we'll arrange it right away. Lumayo si Lyra parang lantang gulay. Sa bawat minutong dumadaan, naka-automatic na lang ang kilos niya. Nagdadala ng main course, nag-aabot ng sauce, nag-aalis ng pinagkainan. Pero ang utak niya lumulutang, umiikot lang sa dalawang salita. Amelia, tattoo. Paglipas ng halos 2 oras, natapos din ang dinner. Tumayo si Severino at nakipagkamay sa mga kasama, nagbitiw ng ilang formal na salita tungkol sa partnership at expansion. Si Patricia, kahit na nakangiti sa harap ng iba, halatang malamig ang tingin kay Lyra tuwing masasalubong ang mga mata. Lyra, tawag ni Gretchen pagkalabas ng mga bisita sa main dining area. Sumama ka kay Sir Inigo. May pag-uusapan daw kayo ni Mr. Kwan sa function room. Parang nanlambot ang tuhod niya. Ma'am, pasensya na po kung hindi ako galit, putol ni Gretchen, pero mahigpit ang hawak nito sa clipboard. Pero hindi rin ako komportable. Hindi ko alam kung anong pinasok mo, pero andito na tayo. Basta maging maingat ka at huwag kang basta pipirma kung ano man yon. May kutod si Lyra na higit pa sa trabaho ang mangyayari sa gabing iyon. Tumango siya. Opo ma'am. Sa dulo ng hallway, hinintay siya ng lalaking nakatablet kanina. I'm Inigo Velasco. Pakilala nito. Formal ang tindig. I'm Mr. Kwan's executive assistant. This way, Miss Malari. Tahimik siyang sumunod. Pagpasok nila sa maliit na function room, dim ang ilaw. May isang mesa at 2 upuan sa gitna.
Nakaalis na ang ibang staff. Malinis na ang paligid. Parang may meeting na importante. Nandoon si Severino. Nakatayo, walang coat, natirang bukas ang itaas na botones ng polo. Hawak niya ang isang baso ng tubig. Pero halatang hindi iyon iniinom. Pabalik-balik lang na pinaikot sa kamay. "Thank you, Inigo. You can wait outside," utos ni Severino. Tumango si Inigo. "Yes, sir." Lumabas ito at maingat na isinara ang pinto. Nanatiling nakatayo si Lira. Hawak pa rin ang apron niya, tulad ng isang estudyanteng pinatawag sa principal's office. Sa loob ng maikling katahimikan, naririnig niya ang mahina at mabagal na paghinga ni Severino. "Maupo ka," anito sa wakas. Sabay turo sa upuang katapat niya. Umupo si Lira, tuwid ang likod, kumakabog ang dibdib. Una sa lahat, panimula ni Severino, nakatingin sa mesa. "Pasensya na kung nagmukha kang napahiya kanina sa harap ng mga kasama ko." "Hindi ko gusto yon." "Wala po yon, sir," mahina niyang sagot. "Mas ako po dapat ang humihingi ng paumanhin. Hindi ko po dapat binanggit yung tungkol sa tattoo nyo. Bawal po sa policy." "Sometimes," putol ni Severino. Tinititigan na siya ngayon. "May mga bagay na dapat lumabag sa policy. Especially if it's about truth." Napatingin si Lira sa kanya, hindi sigurado kung paano tutugon. Huminga ng malalim si Severino, saka dahan-dahang tinaas ang manggas ng aliwang kamay. Muli, lumitaw ang tattoo, puso na may pakpak. Nilapit niya ito sa ilaw, para bang pinapaalala rin sa sarili na totoo ng iyon. "This tattoo," mahina niyang sabi, "is not random. It's not even fashionable. I had this because of a promise." "Promise?" tanong ni Lira, halos pabulong. "Sa isang babae?" Pagpapatuloy niya. "Many years ago. Nasa 20s pa lang ako noon. Hindi pa ako mayaman. Wala akong pangalan. Nasunog ang barkong sinasakyan ko. Napadpad ako sa isang lumang pantalan sa probinsya. Wala akong pera. Wala akong matulugan. Wala akong kilala. Akala ko rin na matatapos ang buhay ko." Nakatitig si Lira. Bawat salita hinihigop ng isip niya. "May isang babae, malumanay pero mabigat ang tono ni Severino, na nagdala sa akin sa maliit nilang bahay malapit sa dalampasigan. Siya ang nag-alaga sa akin, naglinis ng sugat ko, nagpahid ng gamot. Kahit ang totoo, mas kailangan niya ng tulong kaysa sa akin." Umigting ang lalamunan ni Lira. Alam niya kung saan papunta ang kwento, pero kailangan pa rin niya itong marinig. Ang pangalan niya, tumigil sandali si Severino, parang nilala sa pang-alaala. Si Amelia Malari. Parang biglang lumabo ang paningin ni Lira. Nakapirmi lang siya sa upuan, pero pakiramdam niya'y umuurong at umaabante ang mundo sa paligid. "Nagtrabaho ako kung saan-saan para makabawi sa kabutihan niya," patuloy ni Severino. "Nagbuhat ako sa pantalan, nagbenta ako sa palengke, sumama ako sa mga mangingisda. Sa loob ng ilang buwan, doon ako tumira sa kanila. Natuto akong kumain ng tuyo araw-araw. Natuto akong matulig sa manig. At sa kabila ng lahat ng iyon, mahinang ngiti ang gumuhit sa labi niya, puno ng lungkot. Doon ko unang naintindihan kung ano ang pakiramdam ng may tahanan." "Minahal niyo po siya?" Mahina ngunit diretso ang sabi ni Lira. Tumango si Severino. "Oo, minahal ko siya. At sa tingin ko, minahal niya rin ako, kahit hindi niya masabi lang diretsahan. Isang gabi, nasa tabing dagat kami, nakatingin sa mga bituin. Sabi niya, gusto niyang magkaroon ng simpleng karinderya, yung may sarili niyang kusina, sarili niyang lutuan, at may mga suking kakilala niya sa pangalan. Sabi ko naman, balang araw, babalik ako para ibili siya ng mas malaking kusina at mas magandang buhay." Muling tiningnan ni Lira ang tattoo. Parang nakikita niya sa balat ni Severino ang batang inilarawan nito. Pagod, sugatan, pero umaasa. "Ito ang naisip naming simbolo," dagdag ni Severino. Tinuturo ang tattoo. Pusong may pakpak. Puso dahil siya ang tahanan ko noon. Pakpak dahil umaalis ako para mangarap. Sabi namin, pag dumating ang araw na magkita kami ulit, parehong may ganito kami sa pulso. Ibig sabihin, pinili naming balikan ang pangako. Hindi na malaya ni Lira na tumulo na pala ang luha sa gilid ng mata niya. Mabilis niya itong pinunasan sa laylayan ng apron. "Pero hindi na kayo nagkita," mahina niyang hula. Umiling si Severino, mabigat ang mata. "Kailangan kong umalis,"
may oportunidad sa Maynila. Nakiusap ako kay Amelia, sabi ko, babalik ako agad. Nagpadala ako ng ilang sulat nung una, pero walang sagot. Naging abala ako sa trabaho. Nagsimula akong kumita, naipit sa iba't ibang pangyayari, negosyo, utang, partner. Nang nagbalik ako sa baryo, wala na sila. Sarado na ang bahay. Ang sabi ng mga kapitbahay, pinaalis daw si Amelia dahil may chismis na buntis ito sa lalaking walang kasiguraduhan. At ako yon. Parang may humatak sa sikmura ni Lira. Buntis! Hindi ko alam kung totoo. Mabilis na duktong ni Severino. Parang hinahabol ang sariling pagkuulang. Hindi ko alam kung totoong nagdalang tao siya. Kung totoo man, kung sakin ba yon. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ako bumalik agad. Pinili kong unahin ang sarili kong ambisyon. At mula noon, inuring kong parusa sa sarili ko ang hindi na siya makitang muli. Tahimik ang buong kwarto. Tanging aircon lang ang mahinang umuugong. Ngayon, pagpapatuloy ni Severino, mas mababa na ang boses. May isang dalagang may apelidong Malari na humaharap sa akin at sinasabing may nanay siyang si Amelia na nawala. At may hawak na larawan daw itong may ganitong tattoo. Saglit siyang tumigil. Sa tingin mo, Lira, coincidence pa ba yun? Hindi na napigilan ni Lira ang pagiyak. Hindi malakas pero tuloy-tuloy. Parang gripo na matagal nang nakasarado at ngayon lang nabuksan. Hindi ko alam, sir. Garalgal ang boses niya. Ang alam ko lang, lumaki akong walang ama. Lumaki akong ang tanging hawak ko lang na koneksyon sa mama ko ay isang larawan na may ganyang-ganyang tattoo sa pulso niya. At tuwing titingnan ko yun, iniisip ko kung bakit parang lagi kaming iniiwan. Tumingin si Severino sa kanya at sa mata nito, may makikita ring luha na pilit nitong pinipigilan. Kung may kahit kaunting posibilidad, mahinang sabi niya, na ikaw ay anak namin ni Amelia, wala akong karapatang tumalikod ngayon. Wala na akong karapatang tumakbo. Lumingon siya sa pinto. I'll ask Inigo to arrange for a DNA test. Discreet, hindi natin kailangan ipagsigawan, pero kailangan nating malaman ang totoo. Nanlaki ang mata ni Lira. DNA? Test? Hindi kita pipilitin. Dagdag ni Severino. Ayokong maramdaman mong ginagamit kita para gamutin ang konsensya ko. Pero kung papayag ka, hahanapin natin ang buong kwento. Hindi lang kung ano ang nangyari sa akin. Kung hindi, kung ano ang nangyari sa mama mo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lira na hindi lang siya waitress sa harap ng bilyonaryo. Isa siyang anak na biglang binigyan ng tiket para pumasok sa kwentong matagal nang nakasara sa kanya. Kung may chance po na malaman ko kung bakit siya nawala, halos pabulong niyang sagot. Nanginginig ang kamay na nakapatong sa mesa. Papayag po ako. Tumango si Severino, mariin. Okay, bukas kakausapin ka ni Inigo tungkol sa mga detalye. At naputol ang sasabihin niya nang kumatok si Inigo sa pinto. Sir, the car is ready. Tumayo si Severino, saglit pang tinitigan si Lira. Thank you for having the courage to talk to me tonight. Mahinahon niyang sabi. Kung hindi mo binanggit ang tattoo na yan, baka tuluyan na lang siyang manatiling multo sa nakaraan ko. Hindi sigurado si Lira kung paano sasagot, kaya bahagya lang siyang tumango. Paglabas ni Severino ng kwarto, naiwan siyang mag-isa, yakap ng katahimikan. Pero ngayong gabi, iba ang katahimikang iyon. Hindi na lang ito kahon ng tanong. Isa na itong kwarto ng mga sagot na unti-unti nang kumakatok pabalik. Pag-uwi ni Lira ng gabing iyon, parang hindi pa rin niya ramdam ang lupa sa ilalim ng paa niya. Parang nasa gitna pa rin siya ng maliit na function room kung saan narinig niya sa unang pagkakataon ang bersyon ni Severino tungkol kay Amelia. Pagbukas niya ng pinto, agad sumalubong si Nana Dory, nakaupo sa maliit na sofa, hawak ang rosaryo. Anak, bakit ang tagal mo? Akala ko kung napano ka na sa ulan. Sa lubong ng matanda, namumutla ka pa. Tinanggal ni Lira ang sapatos. Inilapag sa tabi ng pinto at marahang umupo sa harap ni Nana. Ilang segundo muna siyang natahimik, saka bumulwak ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Nana, nanginginig ang boses niya. May nangyari po sa restaurant. Kumunot ang noo ni Nana. Ano yun?
May naaaway ka? May nanakit sa'yo? Umiling si Lira. Pinahid ang luha sa pisngi. Nana, may dumating pong malaking guest. Bilyonaryo daw, si Severino Juan. Tapos, may tattoo po siya sa pulso. Pareho kay Mama. Hindi agad sumagot si Nana. Parang bumagal ang oras habang dahan-dahan itong ibinaba ang rosaryo sa kandungan. Tumitig ito kay Lira, parang sinusukat kung hanggang saan ang kaya nitong sabihin. At mahinang tanong ni Nana, kinumpronta ko po siya. Pag-amin ni Lira. Tinanong ko kung bakit pareho sila ng tattoo. Sinabi ko pangalan ni Mama. Humugot siya ng hininga. Namutla po siya, Nana. Parang nakita siya ng multo. Alam niya po si Mama. Ikinuwento niya kung paano siya inalagaan ni Mama noon sa probinsya, na matagal daw sila nagkasama, na baka ako raw po ay... Hindi na natapos ni Lira ang pangungusap. Niyakap siya ni Nana ng mahigpit. Parang takot siyang may biglang babawi sapo. Lira, mahina pero mariing sabi ni Nana, nakapikit. Matagal ko nang alam na may lalaking iniwan ng nanay mo. Alam ko ring hindi siya basta-basta, pero hindi ko inakalang siya ang lalapit sa'yo. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Pahigbing tanong ni Lira. Bakit po puro kalahati lang lagi ang sagot niyo? Nagpahid ng luha si Nana, nanginginig ang balikat. Kasi akala ko, kung itatago ko, mapoprotektahan kita. Natakot ako na kapag nalaman mong mayaman ang tatay mo, magagalit ka sa mundo. O mas gugustuhin mo siyang hanapin kaysa tanggapin ang buhay na meron tayo. Huminga ito ng malalim. At natakot din ako na baka hindi kanya kilalanin. Mas masakit yon, Lira. Tahimik na sumandal si Lira sa balikat ni Nana. Naririnig ang mahina nitong pag-iyak. Sinabi niya po, magpapa-DNA test daw kami, bulong ni Lira maya-maya. Gusto niyang malaman ang totoo. Gusto rin niyang hanapin si Mama. Napadilat si Nana, napalingon sa kanya. Hanapin ang nanay mo? Tumango si Lira. Ayokong umasa, Nana. Pero kung may kahit maliit na chance na buhay pa si Mama, hindi ko po kayang palampasin. Matagal bago muling sumagot si Nana. Sa huli, tumango rin ito. Mabigat ang mga mata. Kung yan ang desisyon mo, anak, sasamahan kita. Kahit hanggang sa dulo. Kinabukasan parang wildfire ang buluman sa staff room. Uy, Bes, bulalas agad ideya pagpasok ni Lira. Ano raw nangyari kagabi? Sabi ni Ma'am, kinausap ka raw ni Mr. Kwan sa private room? Baka naman na-discover ka na para sa teleserye. Baka ginawa ka ng personal waitress ng bilyonaryo. Sabat ni Norvin, pa-joke. Wala nang back to normal yan. Si Kiko, tahimik lang, pero matalim ang tingin, halatang nag-aalala. Wala, mahikling sagot ni Lira, sinusubukang maging steady. May tinanong lang siya about family. Confidential daw. Huwag kayong gumawa ng issue. Lumabas si Gretchen mula sa opisina. Seryoso ang muka. Okay, enough na sa chismis. Balik trabaho. Lira, sandali ka rito. Pumasok sila sa maliit na office. Pagsara ng pinto, agad nagsalita si Gretchen. Hindi ko alam eksaktong pinag-usapan niyo kagabi. Banimula nito. Nakatukod ang isang kamay sa mesa. Pero kakausap sa'yo mamaya si Mr. Kwan's assistant. Pumayag akong gamitin nila ang break room para sa isang medical team. Official daw, legal, at hindi ka nila pipilitin. DNA test po, diretsong sagot ni Lira. Nabanggit po niya kagabi. Bahagyang napaiktad si Gretchen. So totoo nga. Look, hindi ako manghihimasok sa personal mong buhay. Pero bilang manager mo, gusto kong malinaw, may karapatan kang tumanggi. Kahit bilyonaryo pa siya. Kung may papel kang hindi naiintindihan, huwag kang pipirma. Naintindihan? Tumango si Lira. Opo ma'am, pero papayag po ako. Matamang tumingin si Gretchen sa kanya. Sigurado ka? Mas takot po ako sa hindi ko alam kesa sa sakit na pwede kong malaman. Sagot ni Lira, diretso ang tingin. Kung mali ako, at least klaro. Kung tama ako, at least may pangalan na ako para sa mga tanong ko. Napabuntong hininga si Gretchen, saka tumango. Okay, nandito lang ako kung kailangan mo ng saksi, ha? Makalipas ang ilang oras, dumating ang maliit na medical team, isang doktor at 2 nurse na naka-casual. Dala ang maliit na cooler box. Tahimik na dinala sila ni Inigo sa break room. Miss Malari,
Magalang na sabi ng doktor, "We've been instructed to conduct a buccal swab." Simple lang po, kuha lang kami ng cells sa loob ng pisngi nyo gamit cotton swab. No blood, may ipapapirma lang kaming consent form. Binasa ni Lira ang form na inabot ni Inigo. Detalyado ito, naglalaman ng purpose, confidentialidad at kung saan gagawin ang testing. Ang pangalan ni Severino bilang other subject. Wala siyang nakitang kakaibang clause tungkol sa pera o pagtalikod sa kung anuman. Sasabay po ba si Sir? Tanong ni Lira, hindi maubos ang lakas para sabihin ang tatay. Yes, sagot ni Inigo. He already scheduled his own sample collection in his private clinic. Same lab ang gagamitin. Hindi kayo magkasabay physically, pero sabay ide-deliver ang samples para walang duda. Tahimik na pumayan si Lira. Habang umiikot ang cotton swab sa loob ng pisking niya, parang naglalaro sa isip niya ang mga eksenang pwede niyang kahantungan. Paano kung hindi siya? Paano kung totoo? Paano kung ako nga ang iniwan niya noon? Kinagabihan, tumawag si Severino sa simpleng cellphone ni Lira gamit ang number na ibinigay ni Inigo. "Lira," bungad niya, "nakuha na ng lab ang samples nating dalawa. Ilang araw bago lumabas ang resulta. Habang naghihintay, gusto kong simulan na ang paghahanap kay Amelia. Hindi ko kayang umasa lang sa report." "Paano po tayo magsisimula?" tanong ni Lira. Nakaupo sa tabi ni Nana sa sala. Naka-loudspeaker ang tawag. "Babalikan natin ang baryong tinitirhan niya noon," sagot ni Severino. "May mga pangalan na akong naaalala. Mga kapitbahay, mangingisda. Ipagpapatrace ko kay Inigo ang mga record sa munisipyo. Sasama ka ba?" Nagkatinginan sina Nana at Lira. Sa huli, tumango ang dalaga. Kahit alam niyang hindi naman siya nakikita sa kabilang linya. "Opo," sagot niya. "Sasama po ako." "Then we leave Saturday morning," sabi ni Severino. "I'll send a car. You, your grandmother, and anyone else you trust to come." Sabado ng umaga, hindi sanay si Lira na nakikita ang sarili sa loob ng isang SUV na may malambot na upuan at malamig na aircon. Katabi niya si Nana, naka-best dress nito, at si Kuya Apple sa unahan bilang kanilang driver. Pinilit ni Lira na siya ang kunin nilang chaperone. "Grabe to, Hija," natatawang sabi ni Apple habang hawak ang manibela. "Hindi makapaniwala. Dati, bulalo lang ang binababa mo sa mesa ko. Ngayon, convoy na ng milyonaryo ang binabagtas natin." "Kuya, focus po sa daan," saway ni Lira, pero may halong ngiti. Sa kabilang SUV, sakay sina Severino at Inigo, abala sa pag-review ng mga papeles. Pagdating nila sa lumang baryo sa tabing dagat, sinalubong sila ng amoy alat ng hangin, mga lumang bangka at mga bahay na gawa sa kahoy at yero. Hindi marami ang nagbago mula nang huling naroon si Severino, pero halata ang pagtanda ng lugar. Diyan, turo ni Severino sa isang bakanteng lote na may bakod na kalawangin. Diyan nakatayo dati ang bahay ni na Amelia. Lumapit si Lira sa bakod, hinawakan ng kalawangin nitong gilid. Wala na ang bahay, bakanteng lupa na lang. May ilang damo at kalat ng plastik, parang simbolo ng buta sa pamilya nila. "Excuse!" tawag ng isang matandang lalaki na may tungkod, nakasilip sa bintana ng katabing bahay. "Sino hinahanap niyo riyan?" Lumapit sina Severino at Lira. "Magandang araw po, Mang," bungad ni Severino. "Paul." "Paul Claro," sagot ng matanda. Hawak ang takip ng mata na parang hinaharangan ang araw. "Ikaw yung taga Maynila na napadpad dito noon, hindi ba?" Nanlaki ang mata ni Severino. "Naalala niyo pa ako?" "Aba oo." Singit ng isa pang lalaking lumabas sa likod, mas bata ng kaunti, si Carlo Benitez. "Kumalat yang kwento niyo ni Amelia dito, iho. Pag alis mo, parang gumuho yung mundo niya." Napayuko si Lira. "Narito kami para hanapin siya," diretsong sabi ni Severino. "Alam niyo po ba kung saan siya dinala pagkatapos? Matapos siyang paalisin dito?" Nagkatinginan sina Mang Paul at Carlo, saka dahan-dahang nagsalita ang una. "Pagkaalis mo, lumala ang chismis. May nagsasabing buntis siya. May mga chismosa na kung ano-ano ang pinagsasabi. Umabot sa may-ari ng lupang tinitirhan nila. Pinag-impake siya, talas kinaladkad palabas." "Saan po siya dinala?" tanong ni Lira. Halos maputol ang boses. "May pinsan siyang nagkwento sa amin," sabat ni Carlo.
Sumakay daw siya sa bus papuntang kabilang bayan. May nakakita sa kanya sa isang resort. Mar Estrella Resort ang pangalan. Nagtatrabaho bilang tagalinis. Ilang buwan lang, biglang may balita na aksidente raw. Nasagasaan sa kalsada yung papunta sa highway. Parang nabutas ulit ang dibdib ni Lira. So, namatay po siya? Hindi namin alam. Umiling si Mang Paul. Ang alam lang namin, may dumating na ambulansya. May sumama na 2 lalaki na nakabarong. Sila raw mag-aasikaso. Pagbalik ng pinsan ni Amelia dito, umiiyak pero sabi niya may nag-sponsor daw ng pagpapagamot sa isang ospital sa Maynila. Yun na huli naming narinig. Nagpatinginan sina Lira at Severino. May nag-sponsor, bulong ni Severino, halos sa sarili. May naaalala po ba kayong pangalan? Tanong ni Inigo. Inilabas ang maliit na notebook. May nabanggit na apelido, sagot ni Carlo. Pilit inaalala. Parang Siyasat? Oo, parang yon. Siyasat. Attorney Siyasat. Sabi, mag-aasikaso ng papeles. Sumikip ang panga ni Severino. Hindi man niya banggitin, mabilis naglakbay sa isip niya ang pangalan. Attorney Norilyn Siyasat, isang abogadang matagal ng kasosyo ng ilang malalaking negosyante. Kasama na siya. Salamat po sa impormasyon, mahinahong sabi ni Severino. Sabay abot ng pera bilang pasasalamat, pero ayaw tanggapin ni Mang Paul. Sa bandang huli, pinilit niya na lang na bilhin ang ilang fresh na isda bilang suporta. Pagkaalis nila, tahimik sa loob ng sasakyan. Tanging ugong ng mafina at hampas ng hangin ang maririnig. Hawak ni Lira ang laylayan ng skirt niya, pinipisil-pisil. May nag-sponsor ng pagpapagamot niya. Sambit ni Lira sa wakas, at abogada pa ang sangkot. Ibig sabihin, may pera. May dahilan kung bakit hindi kami nakakakuha ng kahit anong balita. Hindi aksidente ang pagkawala niya sa radar. Malamig na tugon ni Severino, nakatingin sa malayo. Tama ang hinala ko. May taong sinadyang itago si Amelia. At kung tama ang pangalan, kilala ko siya. Tumingin siya kay Inigo sa rearview mirror ng sasakyan. Inigo, hanapin lahat ng record na may kinalaman sa isang pasyenteng AM Malari sa mga ospital sa Maynila, lalo na kung may dokumentong may pirma ni Attorney Norilyn Siyasat. Health centers, charity wards, private facilities. Lahat. Hindi na ako mananahimik. Tumango si Inigo, seryoso ang mukha. Yes sir, I'll start as soon as we get back. Sa tabi ni Severino, nakasandal si Lira. Hawak-hawak sa puso ang larawan ng ina na matagal na niyang tinititigan sa gabi. Ngayon, hindi na lang siya batang naghihintay sa wala. Isa na siyang anak na maglalakad. Hahanapin at haharap kahit sino ang humarang para lang mahanap ang babaeng matagal nang nawawala sa kwento ng buhay nila. Hindi agad dumating ang sagot mula sa Maynila. Ilang araw na nagsalubong ang pagod at kaba sa bahay nila Lira. Sa umaga, pumapasok siya sa restaurant. Sa gabi, nakatitig sa cellphone. Hinihintay ang tawag ni Inigo o ni Severino. Parang bawat pagtunog ng notification ay pwedeng maging simula o wakas ng lahat. Isang gabi, habang naglalatag siya ng hapunan para kay Nana, ginisang monggo at pritong isda, tumunog ang cellphone niya. Nakadisplay, Inigo Velasco. Nana, mahina niyang sabi, si Kuya Inigo po. Sagutin mo na anak, utos ni Nana, kahit halata sa mukha ang kaba. Ano man yan, haharapin natin. Hello po, Kuya? Sagot ni Lira, bahagyang nanginginig ang kamay. Lira, mahinahing boses ni Inigo ang tumugon. Nakuha na namin ang ilang records. May pattern. Anong ibig sabihin po? Napaupo siya sa upuan. Nauubusan ng lakas sa tuhod. May pasyente sa isang private air facility sa labas ng Maynila. Paliwanag ni Inigo. Nakaregister bilang Amelia M. Malari. Dinala ron matapos ang aksidente sa kalsada mahigit 1 dekada na. Cardiac issues, head trauma, intermittent memory loss. At saglit na huminto si Inigo. May anonymous sponsor ng bills. Ang bayad dumadaan sa isang foundation na pinirmahan ng kilala nating abogado. Napahigpit ang hawak ni Lira sa cellphone. Si Attorney Norilyn Siyasat? Yes, sagot ni Inigo. Nakabukas ang apelyido niya sa mga pirma. Hindi natin alam kung siya mismo ang nagplano o may mas mataas pa sa kanya.
Pero isang bagay ang sigurado. Sadyang may nagtabi kay Amelia sa mundong hindi abot ng ordinaryong tao. Natahimik si Lyra, naririnig lang ang mahinang tik-tak ng orasan sa dingding at ang paggaluskos ni Nana sa kusina. Pwede po ba naming puntahan? Sa wakas, basag ang tinig niyang tanong. Yes. Nauna na akong nag-coordinate. Pwede kayong pumunta bukas ng hapon. Sasamahan kayo ni Mr. Kwan, sagot ni Inigo. Lyra, huminga ka muna. Hindi pa ito kasiguraduhan, pero malapit na tayo sa katotohanan. Pagkababa ng awag, hindi agad nakapagsalita si Lyra. Nakatitig lang siya sa sahig, parang may hinihintay na lupa na bubukas. Anak, lapit ni Nana, marahan, dala pa ang sandok. Ano raw? May natuntun na po sila. Halos pabulong na sagot ni Lyra. Private care facility. Pasyente, Amelia M. Malari. Nana, baka si Mama. Napatakip ang bibig ni Nana. Nanginginig ang balikat. Diyos ko! Kinabukasan sa harap ng isang gusaling kulay maputlang beige na napapalibutan ng mga puno at mapayapang tanawin, nakatayo sina Lyra, Nana at Severino. Hindi ito mukhang tipikal na ospital. Mas kahawig nitong rest house na ginawa para sa mga may kaya na may matagal na karamdaman. Sa gate, may nakasulat, San Aurelio Private Care Center. Ready ka ba? Tanong ni Severino kay Lyra. Naka-business casual, pero halatang hindi mapakali. Hindi ko po alam. Tapat na sagot ni Lyra, nakahawak kay Nana. Pero kailangan. Lumapit sa kanila ang isang mid-age na doktora na nakaputing coat, may malambing pero matalim na mga mata. Good afternoon. I'm Dr. Sefra Ilustre. Pakilala niya sabay abot ng kamay. Kayo po ba ang pamilya ni Miss Amelia Malari? Sumikdo ang puso ni Lyra sa salitang pamilya. Ako po ang anak niya. Mabilis na sambit ng dalaga bago pa siya matigilan. Ako po si Lyra, Lyra Malari. Ito po si Nana Dory, lola ko. At siya po si... I'm a friend from the past. Putol ni Severino. Hindi agad kayang bigkasin ang ama. Severino Kwan. May bahagyang pag-angat ng kilay sa mukha ni Dr. Sefra nang marinig ang pangalan. Pero hindi na siya nagusisa. Matagal na naming pasyente si Miss Amelia. Mahina na ang katawan, pero stable naman. May ilang problema sa memorya dala ng head injury at stress. May mga araw na malinaw siya, may mga araw na lumulutang. Doktora, singit ni Nana. Nanginginig ang boses. Alam niyo po ba kung sino ang nagbabayad ng bills niya rito? Hindi ko po alam kung may kamag-anak pa siyang iba. Matagal na po siyang may anonymous sponsor, paliwanag ni Dr. Sefra habang naglalakad sila sa hallway. Dumaan sa isang foundation. Ang pangalan ng pondo, Mirasol Community Wellness Fund. At sa mga papeles, madalas nakapirma bilang legal representative ang isang Ati Norelin Siasat. Napatingin si Severino kay Inigo na tahimik na sumasabay sa likod nila. Kita ang pag-igting ng panga niya. Hindi ito coincidence, bulong niya kay Inigo. Sinadya nila ito. Sir, maingat na sagot ni Inigo. Mag-ingat tayo. Baka may nagmo-monitor pa rin ng records dito. Kuminto sila sa harap ng isang puting pinto na may maliit na nameplate. Amelia M. Malari, RM 214. Parang sabay-sabay na kinapos ng hininga sina Lyra at Nana. Handa na kayo? Tanong ni Dr. Sefra. Nakatingin kay Lyra. Umiling ang dalaga pero ngumiti ng kaunti. Hindi po, pero kailangang harapin. Dahan-dahang binuksan ni Dr. Sefra ang pinto. Umasok ang malamig na hangin ng aircon. May halong amoy ng antiseptic at lotion. Sa loob, may isang pama sa gitna, may maliit na side table at pintanang tanaw ang mga puno sa labas. Sa kama, nakahiga ang isang babaeng payat, maputla, may ilang puting hibla sa buhok. Pero kahit pinilas ng panahon, may bakas ng dating ganda sa mukha. At sa pulso nito, hindi nawala ang tattoo ng pusong may pakpak. Parang natunaw ang mundo ni Lyra. Mahina niyang tawag, halos hindi lumalabas ang boses. Bahagyang gumalaw ang babaeng nakahiga. Binuka ng kaunti ang mga mata. Una, parang hindi nito makita ng malinaw ang nasa harap niya. Parang may hinahanap, may kinakapkap sa hangin. Amelia, mahinang tawag ni Dr. Sefra. May bisita ka, tingnan mo. Lumapit si Lyra sa kama. Nanginginig ang kamay na parang batang natutong maglakad. Umupo siya sa gilid. Dahan-dahang hinawakan ng magaspang ngunit pamilyar na kamay ng ina.
Ma, ako to. Tumutulo na ang luha niya. Si Lira, anak mo. Matagal bago humurap si Amelia. Tumingin ito sa mukha ni Lira. Parang binibilang ang bawat linya. Sinusubukang isalansa ng mga alaala na matagal nang nagkawatak-watak. Lira, basag at mabagal na sambit ng babae. Parang ngayon lang muling ginamit ang pangalang iyon matapos ang mahabang panahon. Tumilapon ang hinga ni Nana. Napakapit sa pintuan. Amelia, hikbi nito, anak. Ma, ako nga to, ulit ni Lira. Halos mapuno ng luha ang kamay niya sa paghawak. Ako yung iniwan mo kay Nana. Naalala nyo? May Polaroid po tayo. Yung may tattoo nyo sa punso. Dahan-dahang tumulo ang luha mula sa sulok ng mga mata ni Amelia. Lira, nilapit nito ang mangyayat na kamay sa pinski ng anak. Parang tinitiyak na hindi ito ilusyon. Anak, ang laki mo na. Parang sabay na gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Lira sa puso niya. Hindi niya napinigilan ang sarili. Yumuko siya at miyaap ang ina. Maingat sa mga tubo at kable, pero mahigpit sa takot na baka mawala ulit ito. Bakit? Bakit po kayo umalis? Hagulgol ni Lira. Bakit hindi kayo bumalik? Bakit hindi kayo nagsulat? Alam niyo ba kung ilang gabi kitang hinintay? Hinagod ni Amelia ang buhok niya. Nanginginig ang kamay. I'm sorry. Anak, ang dami kong gustong ipaliwanag. Humugot ito ng mahina at putol-putol na hininga. May aksidente, may kotse, may ilaw. Tapos pagmulat ko, ibang kwarto na, ibang tao. Ang sabi nila, maghihintay daw. Ako, pero hindi ko na maalala kung sino. Hindi napigilan ni Severino ang sarili. Lumapit siya sa gilid ng kama, huminto sa paanan, at sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, kinarap niya ng harapan ang babaeng minsan naging tahanan niya. Amelia, mahinahaon niya, pero basag ang boses. Ako to, si Severino. Dahan-dahang nilingon ni Amelia ang pinanggalingan ng boses. Saglit, walang pagkilala sa mga mata nito. Parang nakatingin lang sa estranghero. Pero nang tumagal, unti-unting may liwanag na sumilip. Tila bumabalik mula sa kailaliman ang mga alaala. Seve, pabulong nitong sambit. Ikaw ba yan? Gusto kong magalit sa'yo. Napangiti ito ng may pait, pero nauna nang magalit sa atin ang tadhana. Hindi na nakapagsalita si Severino. Lumuhod siya sa gilid ng kama. Hinawakan ang kabilang kamay ni Amelia. At tuluyang bumigay ang luha niyang matagal na niyang pinipigilan. Kasalanan ko, hikbi ni Severino. Iniwan kita, pinaniwala ko ang sarili ko na babalik ako agad. Pero pinagpaliban ko ng pinagpaliban. Hanggang sa huli, wala na akong binalikan. Dapat noon pa kita hinanap. Hinintay kita. Mahinang sagot ni Amelia. Hanggang sa araw na, pinaalis nila ako. Sabi nila wala raw akong lugar sa lupang yun. Sabi nila kailangan ko raw lumayo para hindi ka masira. Pumikit siya. Pinipilit alalahanin. May babae, may abogado, may pinapirma sa akin. Sabi para sa ikagagaling ko, para sa anak ko. Gusto kong lumaban. Pero takot ako. Nahihiya ako. Hanggang sa dumadamang ilaw, tapos naputol ang salita niya, napasinghap sa bahagyan sakit sa dibdib. Agad sumilip si Dr. Sefra, mahigpit na nakatingin sa monitor. Relax, Amelia. Huwag masyadong pilitin ang sarili. Andito na sila. Hindi ka na nag-iisa. Hinawakan ni Lira ng mas mahigpit ang kamay ng ina. Ma, hindi na po ako galit. Bulong niya sa pagitan ng paghikbi. Mas gusto ko pong kasama kayo. Kahit ganito na lang, kaysa wala. Hindi ko na po kayang isipin na patay na kayo. Anak, bulong ni Amelia. Pasensya ka na kung mahina ng katawan ko. Hindi kita naprotektahan. Hindi niyo kailangang humingi ng patawad, sagot ni Lira. Mas gusto kong malaman ang totoo, kaysa sa mabuhay sa tanong. Lumapit si Dr. Sefra kay Severino at Inigo. Ibinaba ang boses. Matagal na naming gustong malaman kung maupamilya pa si Amelia. Hindi namin pwedeng pilitin, pero alam naming may pinanggagalingan siya. May ilang gabing umiiyak siya. Inuulit ang dalawang pangalan, Lira at Severino. Ano pong masasabi niyo tungkol sa sponsor ng pagpapagamot niya? Tanong ni Inigo. Ang alam lang namin, may pumirma sa mga papeles bilang legal na kinatawan.
Sagot ni Dr. Sefra. Attorney Norelin Siasat, may ilang beses siyang nagpadala ng representante. Mga sekretarya, hindi siya mismo. Ang kondisyon lang, aasikasuhin namin si Amelia, hindi kami makikipang-ugnayan sa media, at kung may pamilya mang lilitaw, dadaan muna sa abogado bago sa amin. Pinutol nila ang daan pabalik. Halos pabulong na sabi ni Severino. Nakatitig pa rin kay Amelia at Lira. Ginawa nilang lihim ang lahat para mas madaling kontrolin ang istorya. Bakit niyo siya pinayagang manatili rito? Tanong ni Nana, sabay lapit sa grupo. Kung ganun pala ang kondisyon nila, tiningnan ko ang pasyente, hindi ang papel, mahinang sagot ni Dr. Sefra. May dumating na pera, may pasyenteng kailangang alagaan. At sa totoo lang, umaasa akong balang araw, may darating na magsasabing, akin siya. Ngayon, nandito na kayo. Sa loob ng silid, habang unti-unti silang umuupo sa paligid ng kama, si Lira sa kaliwa, si Severino sa kanan, si Nana sa dulo, parang nagbuo ang isang eksenan minsan lang makikita. Isang pamilyang winasak ng kasinumalingan at takot, unti-unting pinagdudugtong ng katotohanan. At sa gitna nilang lahat, nakahiga si Amelia, sugatan ng katawan at alaala, pero buhay. At sapat iyon para magkaroon ng pag-asang maari nilang simulan kahit huli na. Ang buhay na matagal nang ninakaw sa kanilang lahat. Akala ni Lira, pagkatapos makita si Amelia at maramdaman ang mahigpit na yakap ng ina, ay magkakaroon sila ng kahit kaunting tahimik na panahon para huminga. Pero hindi pa man nila lubusang natitikman ang kapayapaan, may kumafatok na namang bagong unos. Isang linggo, matapos ang unang pagbisita nila sa San Aurelio, naging routine na kay Lira ang dumaan doon bago o pagkatapos ng shift sa restaurant. Si Severino, kahit abala sa negosyo, ay pinipilit dumalaw kahit isang beses sa isang linggo. Minsan ay mag-isa, minsan ay kasama si Inigo. Si Nana naman, kahit mahina na, ay pilit hinihila ang sarili para maipagpatuloy ang pagbabantay sa anak niya. Isang hapon, habang pinupunasan ni Lira ang noo ni Amelia at pinapasubo ito ng sopas, may pumasok na batang nurse na may hawak na cellphone. Ma'am, sorry po. Nagulat ito nang makita si Lira. Agad itinago ang cellphone sa bulsa. Nagche-check lang po ako ng vitals. Napansin ni Lira ang bahagyang pamumula ng mukha nito. Okay lang, sabi niya. Pero may kutob na siya. Sa paglabas ng nurse, sumilip siya sa pinto at nakita itong may kausap pang isa pang nurse. Sabay silang nakayuko sa cellphone at parang may tiniting na nalarawan. Kinagabihan, bago pa man siya makapasok sa night school, nag-vibrate ang cellphone niya ng sunod-sunod. Mga notification mula sa group chat, social media, pati kay Dea at Norvin. Bes, chat ni Dea. May kasamang screenshot. Ikaw ba to? Sa larawan, kahit pixelated, hindi maikakaila. Siya ang nakaupo sa tabi ng kama ni Amelia. Hawak ang kamay nito. Habang sa gilid, bakas ang mukha ni Severino, nakayuko at halatang umiiyak. Caption sa post, Bilyonaryong si Juan, may secret family? Sino ang misteryosang babae sa ospital? Hindi lang iisang page ang nagpost. Iba't ibang blind item accounts, chismis blogs at kahit ilang online tabloid. Iba-iba ang headline. From waitress to heir, kilalanin ang posibleng anak ni Juan. Hidden mistress or long-lost lover? Sino si Amelia Malari? Isang pamilyang itinago sa likod ng yaman. Parang pinuhusan ng malamig na tubig si Lira. Halos mahulog ang cellphone sa kamay niya. Nana, nanginginig ang boses niya. Tumakalat po tayo sa internet. Kinuha ni Nana ang cellphone. Pinilit basahin kahit malabo na ang mata. Ano ba tong mga pinagsusulat nila? Diyos ko, Lira. Tumawag si Severino makalipas ang ilang minuto. Lira, nakita mo na ba? Diretsyong tanong nito. Halatang pagod ang boses. May nag-leak ng larawan sa ospital. Hindi pa natin alam kung sino. Pero pinatratrabaho ko na. Sir, ano pong gagawin natin? Halos mangiyak-niyak na tanong ni Lira. Dinadamay nila si Mama. Ginagawa siyang parang kabit. Ginagawa nila akong mukhang hindi kita hahayaang lamunin ng narrative nila. Mariing putol ni Severino. May emergency meeting ako bukas.
kasama ang board at PR team. Gagawa ako ng statement. Pero Lira, may choice ka. Kung gusto mong manahimik, ako ang haharap. Kung gusto mong magsalita, kailangan nating paghandaan. Hindi na nakapagsalita si Lira agad. Sa loob ng utak niya, nagbabanggaan ng takot at galit. Sa wakas, isang salita ang lumabas. Lalaban po ako. Samantala, sa kabilang dulo ng siyudad, sa isang high-end na conference room, mabigat ang usapan. Nandoon si Patricia, naka-corporate dress pero malamig ang tingin. Ilang board members na puro lalaki na nakasalamin. At sa dulo, nakaupo si Attorney Norelin Siasat, naka-dark blazer, hawak ang folder na makapal. "This is bad for the company, Patricia," ani ng isa sa board member. "Ang stock price, posibleng maapektuhan. The market hates scandals." Exactly, sabat ni Patricia. Nakapulupot ang braso sa dibdib. Kaya dapat putulin agad ang ugat. That waitress is clearly using social media to gain sympathy. For all we know, baka pinagplanuhan nila to. According to our intel, singit ni Norelin, kalmado ang tono. Hindi ordinaryong waitress lang si Lira Malari. May koneksyon ang nanay niya kay Mr. Kwan noon. At binuklat niya ang ilang papel. Base sa lumang rekord, siya ang buntis na babae na naging dahilan kung bakit halos nawala si Severino sa barko business years ago. Miscalculations, emotional distraction, napabayaan ang deal, nagkaroon ng malaking pagkalugi, hindi dapat bumalik sa surface ang pangalang Amelia. "What do you suggest, attorney?" tanong ng board member. "Simple," sagot ni Norelin. "We control the narrative." Maglalabas tayo ng anonymous source na magku-question sa motibo ni Lira. Gagawing mukhang gold digger ang pamilya. Hindi direktang manggagaling sa kumpanya para hindi madamay si Severino ng sobra, pero sapat para magduda ang publiko. "I like that," nisi ni Patricia. "We make her look greedy." Para pag naglabas ng statement si Sev, under pressure na siya. Either lalayo siya or sasama siya sa paglinis ng pangalan ng kumpanya. "Are you sure about this?" Pangamba ng isang mas batang board member. "What if totoo nga na?" "Truth is relative," malamig na sagot ni Norelin. "Ang mahalaga kung sino ang unang magkukwento at hindi dapat sila." Kinabukasan pagpasok ni Lira sa restaurant, tila iba ang tingin ng ilang customer sa kanya. May ilan na patagong kumukuha ng video habang naglalakad siya dala ang tray. May iba na nagbubulungan. "Siya yon? Di ba?" "Oo, yung waitress na anak daw ni Kwan. Baka gusto lang sumikat." Classic. Sa staff room, sinalubong siya ni Dea ng mahigpit na yakap. "Bes, grabe, trending ka. Pero wag kang mag-alala, kakampi mo ko hanggang dulo." Kung sino man manira sa'yo, suntok aabutin sa akin," dagdag ni Kiko, tila seryoso. Lumapit si Gretchen, lakahalukip-kip, mabigat ang muka. "Lira, may press sa labas. Hindi sila pwedeng pumasok pero nakapila sa bangketa. Bawal kang lumabas mag-isa. At dumating na si Mr. Kwan. Nasa function room. Gusto nga niyang makausap bago ang press conference." "Press conference?" gulat ni Lira. "Yeah," sabat ni Norvin. "Live daw sa ilang network. Hindi ka namin pipilitin. Pero lalaban ako," putol ni Lira. "Hindi ako papayag na sila lang ang may mikropono." Sa function room, nakahandaan ang maliit na podium. May logo ng kumpanya ni Severino at ng restaurant. Nandoon ang ilang camera crew mula sa iba't ibang media. Sa gilid, may separate area para sa one-on-one interview kung kakailanganin. Sa likod ng podium, nakatayo si Severino, nakaitim na suit, kitang-kita ang bigat sa mga mata. "Lira," mahinang tawag niya nang pumasok ang dalaga kasama si Gretchen. "Sigurado ka bang gusto mong tumayo sa harap nila?" "Hindi po ako sigurado sa kahit ano ngayon." Tapat na sagot ni Lira, pero buo ang tingin niya. "Ang alam ko lang, hindi ako sinungaling. Hindi kabit si Mama at hindi kami manggagamit. Kung mananahimik ako, sila ang mananalo." Tumango si Severino. "Okay, ganito ang gagawin natin. Ako ang unang magsasalita. Para linawin na hindi company stunt to, sasabihin kong ongoing ang DNA test
at hindi pa malinaw ang lahat. Pero may respeto at responsibilidad akong dapat ibigay kay Amelia at sayo. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, kung kaya mo, magsalita ka bilang Lira. Hindi bilang posibleng anak ni Kwan, kundi bilang taong matagal nang walang boses. Sa labas, naglalaban ang mga flash ng kamera at sigawan ng reporters. Mr. Kwan, totoo bang may love child kayo? Is this going to affect your company? Is this mistress related? Lumabas si Severino sa harap ng podium, kasunod si Lira, bahagyang nasa likod. Nasa gilid si Gretchen, nakahanda kung sakaling mahimatay ang alaga niya. Si Dea, Norvin at Kiko, namang nakasilip mula sa pinto. Inipigilan ng security, pero ayaw umalis. Good afternoon, panimula ni Severino. Mahina pero malinaw ang boses. Maraming haka-haka ang kumakalat ngayon tungkol sa akin, kay Miss Amelia Malari at kay Miss Lira Malari. Nandito ako para sabihin sa inyo, hindi ko tatakasan ang katotohanan, kahit gaano ito kasakit. Tahimik ang media, nakatutok ang mic at camera sa kanya. Many years ago, pagpapatuloy niya, may babaeng nagligtas ng buhay ko. Her name is Amelia. For many reasons, hindi ako agad nakabalik sa kanya. At ngayon, natagpuan ko siyang muling nasa bingit ng panganib. Hindi lang sa katawan, kundi sa dignidad dahil sa mga salitang walang alam sa buong kwento. Nagtaas ng kamay ang isang reporter. Sir, inaamin niyo bang? Hindi ako nandito para magpauna ng verdict bago ang DNA test. Putol ni Severino. Pero kahit ano pa ang lumabas na resulta, may dalawang bagay na sigurado. Una, hindi ko papayagang siraan si Amelia at ang anak niyang si Lira bilang mang-aagaw o manghuhutot. Pangalawa, handa akong panagutan ang mga naging pagkukulang ko noon sa abot ng kaya ko ngayon. May kumislap na flash sa gilid, kasunod ang mahinang bulungan sa hanay ng media. Saka dahan-dahang lumapit si Lira sa mikropono, pilit pinapakalma ang kamay na nanginginig. Magandang hapon po, panimula niya. Halos nag-e-echo sa tenga niya ang sariling boses. Hindi ako sanay sa mga ganito. Mas sanay po ako magsabi ng, "Good evening po, Ma'am Sir, here's your menu." May bahagyang tawa mula sa ilang tao, pero agad din tumahimik. Hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Hindi ko po alam kung anak ako ng bilyonaryo. Diretsyong sabi ni Lira. Ang alam ko lang, anak ako ng isang babae na pinili ng mundong husgahan. Lumaki po akong wala mang tatay, pero may lola akong nagpalaki sa akin ng may dignidad. Hindi po ako nagtrabaho bilang waitress para umakyat sa buhay ng mayayaman. Nagtrabaho po ako para mabuhay kami. Tumingin siya sa mga kamera, tuwid ang gilid ng panga. May nagsasabing gold digger ako. Sana po maalala nila. Kung gusto ko ng pera, pwede akong tumahimik at maghintay na lang sa likod. Pero nandito po ako ngayon, nakaharap sa inyo, hindi para manghingi, kundi para sabihin, huwag niyong gawing aliwan ang sakit namin. Napakagatlabi si Gretchen, pinipigilan ng luha. Sa likod, si Apol na nanonood sa maliit na TV sa taxi terminal ay napapailing. Yan ang batang kilala ko, bulong niya sa sarili. Hindi takot kahit giniginaw. Ang hiling ko lang po, patuloy ni Lira. Bahagyang nabibiyak ang boses. Habang hinihintay natin ang resulta ng mga test, bigyan niyo po si Mama ng respeto. Hindi po siya karakter sa chismis. Tao po siya. Inako. At kung sakali mang hindi mag-match ang DNA namin ni Mr. Kwan, saglit siyang tumigil. Huminga ng malalim. Hindi ibig sabihin nun na wala akong halaga. Hindi tatay ang magde-decide kung may karapatan akong mabuhay ng may dangal. Tahimik ang buong venue. Ilang segundo, walang nagtatanong. Ang unang nakabawi, isang babaeng reporter na medyo nangingiti ng may respeto. Miss Lira, tanong nito, ano ang plano mo pagkatapos nito? Ngumiti si Lira kahit may luha pa sa gilid ng mata. Magre-report po ako bukas sa shift ko. Marami pa pong gutom sa restaurant. Kailangan pa rin nila ng waitress na maglalagay ng tubig sa baso nila. At sa sandaling iyon, sa gitna ng flash ng mga kamera at tunog ng mga recorder, hindi siya mukhang batang kawawa o tao-tauhan sa brama ng buhay ng bilyonaryo.
Mukha siyang sarili niyang tao, isang Lira Malari na sa wakas, natutong tumayo sa gitna ng unos nang hindi na nakayuko. Hindi agad tumigil ang ingay matapos ang press conference. Sa social media, may mga nagmura, may mga naniwala, may mga nagbiro. Pero sa gitna ng halo-halong ingay, may kakaibang tunog na umangat. Mga taong hindi niya kilala, nagtatanggol sa kanya. Hindi naman siguro kasalanan ng bata kung iniwan ng tatay. Kung gold digger siya, bakit siya nagwo-work pa rin bilang waitress? Respeto naman sa may sakit na nanay. Hindi lahat kailangan gawing chismis. Binasa yon ni Lira sa lumang cellphone. Nakaupo sa gilid ng kama ni Nana, hawak ni Nana ang kamay niya. Marahang hinihimas iyon na parang kinakalma ang panginginig na hindi maalis sa mga daliri niya. Anak, sabi ni Nana, kahit ano pa sabihin ng iba, proud ako sa'yo. Hindi ko inakalang yung batang umiiyak sa harap ng black and white na TV. Ngayon humaharap na sa kamera ng diretso ang likod. Humugot si Lira ng malalim na hininga. Nana, natatakot pa rin po ako. Baka sa dulo hindi siya ang tatay ko. Baka nagmuva lang akong umaasa. Kung hindi man siya, sagot ni Nana, hindi mababagi na lumaban ka ng may dangal. Pero kung siya, wala na siyang kawala sa responsibilidad. Habang ganun ang usapan sa maliit na bahay ni Lira, ibang eksena naman ang nangyayari sa boardroom ng isa sa mga kumpanya ni Severino. Nakaharap si Severino sa mesa kasama ang ilang board member. Sa panan niya, nakaupo si Patricia. Mahigpit ang hawak sa ballpen. Sa dulo ng mesa, kalmado pero matalimang tingin ni Attorney Noreline Siasat, ang abogadang matagal nang nasa likod ng mga kontrata niya. We need to tighten this, Severino, panimula ni Patricia. Okay, magandang move yung papreskon mo. Medyo na-hold mo yung damage. Pero kung papayag kang gamitin ka ng batang yon, mawawash out lahat ng pinaghirapan natin. Batang yon? Malamig na putol ni Severino. Patricia, pangalan niya ay Lira. Hindi siya produkto ng PR crisis. Be realistic, iritadong sagot ni Patricia. The market is watching. Our investors are watching. Kung bigla kang mag-announce na may illegitimate child ka. Patricia, sabat ulit ni Severino. Diskumpyado na ang tingin. Wala pang resulta ang DNA. Exactly, singit ng isang board member. Habang wala pa ang resulta, may leverage pa tayo. Atin siyasat? What can we do to protect the company? Tumihim si Noreline. Binuksan ang folder sa harap niya. Legally speaking, hindi pa natin alam kung may obligasyon si Mr. Kwan kay Miss Lira. Ang tiyak lang, may obligasyon siya sa shareholders. Kaya nga po, matagal naping tiniyak na mananatiling confidential ang kalagayan ni Miss Amelia. Confidential o tinago? Biglang tanong ni Severino. Nakapako ang tingin kay Noreline. May pasyente sa private care na hindi ko alam. Ginagamitan nyo ng pera ko. Pinapirmahan sa pondo na hindi ko man lang personal na naaprubahan. Hindi ba't mas dapat akong unang nakaalam kaysa sa media? Nagkatinginan ng ibang board member. Saglit na natahimik ang boardroom. Severino, sinubukan ni Noreline. Lahat ng ginawa ko para protektahan ka. Nung unang lumabas ang balita tungkol kay Amelia, maraming taon na ang nakalilipas. Halos mag-collapse ang isang bill mo. May nagbanta na gagamitin siya laban sa'yo. Kung hindi ko siya inilipat, kung hindi natin pinutol ang koneksyon, baka ibang kuwento na ang pinagtatawanan ng media ngayon. Hindi mo ako protektahan kung para mo akong ginawang duwag, mariing sagot ni Severino. Ang pinrotektahan mo, ang mga papeles, ang numero, hindi ang mga taong naging dahilan kung bakit ako nandito. Sev, singit ni Patricia, pero tinaasan lang siya ng kamay ni Severino. Enough, Patricia, malamig niyang sabi. Simula ngayon, aalisin ko si attorney Noreline sa anumang arrangement na may kinalaman sa personal kong pondo at family affairs. Magpapadala ako ng independent auditors para i-review ang lahat ng kontratang pinirmahan niya sa ngalan ko, kasama na ang Mirasol Foundation at ang San Aurelio accounts. Tumaas ang kilay ni Noreline, pero hindi niya ipinakitang natitinag siya. So that's it? After all these years? Yes, sagot ni Severino. Hindi na umiiwas sa tingin. Kung gusto mong ipaglaban ang sarili mo, gawin mo sa korte. Hindi sa buhay ng isang babaeng pinahiran mo ng pangalan na liability. Nilapag ni Noreline ang ballpen. Marahang isinara ang folder. Then I'll see you in a different room, Mr. Kwan. One with a judge.
Pag-uwi ni Severino mula sa meeting, sinalubong siya ng message mula kay Inigo. Lab results are ready. Doctor requests you and Ms. Lira to come to the clinic together. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam niya'y hindi milyon-milyong pera ang nakataya, kundi isang bagay na mas mabigat. Pangalan, dugo at pagkakataong maitama ang isang kasalanang matagal na niyang tinatakasan. Kinabukasan, sa isang pribadong klinika sa loob ng compound ng isa sa ospital na kapartner ng kumpanya, nagtipon si Lira, Nana, Severino at Inigo. Nandoon din si Dr. Sefra bilang pamilyar na doktor kay Amelia at isang geneticist na may hawak na brown na sobre. Sa labas ng maliit na conference room, naglalakad-lakad si Dea at Kiko, hindi mapakali. Hindi sila pinayagang pumasok, pero ayaw din nilang umuwi. Si Kuya Apple nakapark ang taxi sa labas, nananalangin habang nakatungo sa manibela. Okay, panimula ng geneticist habang pinapadaan ang tingin sa kanila. Mr. Kwan, Miss Malari, gusto ko lang pong i-confirm na naiintindihan nyo na ang resulta ng test na ito ay hindi na mababago. Wala pong retest para lang gumanda ang pakiramdam natin. Tumango si Severino tahimik. Si Lira naman ramdam ang lamig sa palad kahit pinagpapawisan siya. Opo, Dok, sagot niya, pilit pinapakalma ang sarili. Mas takot po ako sa hindi ko alam. Bumukas ang sobre. Ilang papel ang hinugot. May mga graph, table at mga numero. Pero saglit lang iyon sinilip ng doktor. Tumigil ang tingin nito sa isang linya. Sa kadahan-dahang ngumiti ng may paggalang. Based on the DNA analysis, mahinahong sabi ng doktor, there is a 99.98% probability that Mr. Severino T. Kwan is the biological father of Miss Lira A. Malari. Parang nawala ang tunog sa paligid ni Lira. Ang naririnig na lang niya ay ang mahinang tibok ng puso niya na parang gusto nang kumawala sa dibdib. Si Nana, napahawak sa dibdib, napaiyak ng walang salitang lumalabas. Si Severino, natigilan, parang hindi agad makaproses ng narinig. Doc, halos paos na tanong ni Lira. Ibig sabihin po, totoo? Siya? Siya po talaga? Ngumiti ang doktor, tumango. Oo, iha. Siya ang tatay mo, hindi lang sa chismis. Sa dugo, parang biglang bumalik ang lahat ng alaala. Mga gabing hawak niya ang Polaroid, mga araw na kinukutya siya ng mga kaklase. Mga pagod sa restoran habang iniisip kung may nagmamahal ba talaga sa kanya maliban kay Nana at kay Mama. Ngayon, isang papel lang ang naglagay ng pangalan sa puwang na matagal na niyang tinitigan. Hindi niya alam kung iiyak ba siya, sisigaw, o tatakbo palabas. Pero bago pa siya makapagdesisyon, marahan nang lumapit si Severino. Parang takot siyang gumalaw ng mali. Lira, mahina niyang tawag. Piningnan siya ni Lira sa mata. Hindi na niya nakitang bilyonaryo ito. Hindi na headline sa balita. Nakita niya ang isang lalaking halatang nabigatan sa sarili niyang kasalanan. Isang lalaking halos kasing laki ng butas sa puso niya ang bitbit nitong hiya. Anak, tuluyan nang nagbasag ang boses ni Severino sa salitang iyon. May karapatan ka mang magalit, tanggap ko. Kung ayaw mo akong tawaging tatay, tanggap ko rin. Pero hindi ko na kayang utanggi na ikaw ang laman ng mga gabing pinagsisihan ko. Hindi ko na kayang itago na dugo kita. Tuluyang bumigay ang luha ni Lira. Hindi iyon malinis na pag-iyak. Magulo, may halong hinanakit, pagod at kakaibang ginhawa. Ang tagal niyo po, hikbi niya. Ang tagal-tagal niyo bago dumating. Wala po kayong alam kung ilang Pasko ang dumaan na tinikitigan lang namin ni Nana ang larawan ni Mama. Iniisip kung buhay pa kayo o patay na. Tapos ngayon, isang papel lang? Anak na ako bigla? Tumango si Severino. Hawak ang sariling dibdib na parang may pumipisil dito. Wala akong excuses. Wala akong sasabihing busy ako o hindi ko alam. Ang masasabi ko lang, kung papayag ka pa, gusto kong buuin kahit late ang mga araw na nawala. Hindi ko mababayaran ng lumipas, pero hindi ko hahayaang yung susunod wala pa rin ako. Marahang lumapit si Nana. Pinagdikit ang kamay nilang dalawa
Parang binabasbasan ang eksena. Lira, malumanay niyang sabi, hindi kita pinilit maghanap ng tatay kasi natakot akong masaktan ka. Pero ngayon, ikaw na mismo ang nagbukas ng pinto. Nasa'yo kung taanggapin mo siya sa loob. Tumingin si Lira kay Severino. Nakita niya ang mamahaling relo, pero nakita rin niya ang pulso na may parehong tattoo ng ina niya. Usong may pakpak, pangaong umalis, pero nangangakong babalik. Marahan niyang inilapit ang kamay niya sa kamay ni Severino. Unay parang mag-aalis siya, pero sa huli, hinawakan niya ito. Hindi mahigpit, hindi rin maluwag. Sakto lang para sabihing, hindi pa kita kayang yakapin ng buo, pero hindi na rin kita itinutulak palayo. Hindi ko po kayo matawag na tatay na yon. Tapat niyang sabi, namumula ang ilong sa pag-iyak. Pero hindi rin po kita itatanggi. Isa lang po ang hihingin ko. Ano yon? Agad na tanong ni Severino. Unahin po natin si Mama. Sagot ni Lira. Huwag po tayong mauuna sa pera, sa apelyido, sa bahay, sa kotse, sa kung anong maibibigay nyo. Ang una nyo pong buuin, yung babaeng matagal na nating pinabayaan sa ospital bed na yon. Napapikit si Severino, napapangiti sa gitna ng luha. Yan ang anak ni Amelia, bulong niya. Kapag handa ka na, gusto kong sabay tayong humarap sa mundo. Hindi bilang bilyonaryo at waitress, kundi bilang mag-ama na hindi na nagtatago. Sa San Aurelio, ilang oras matapos lumabas ang resulta, dinala nila ang kopya sa kwarto ni Amelia. Naka-wheelchair na siya ngayon. Tinutulungan ni Dr. Sefra para unti-unting makalakad. Nang ibalita nilang totoo ang matagal niyang kinikimkim na paniniwala, humaba ang ngiti sa labi niya. Kahit pinupuno ng tubo ang braso. Hindi ako nagkamali. Mahina pero malinaw niyang sabi. Sinabi ko noon sa sarili ko na hindi magiging bastardo ang anak natin sa mata ng Diyos. Kahit bastos ang mundo. Lumuhod si Severino sa harap niya. Nakapatong ang ulo sa tuhod ni Amelia. Parang batang naliligaw na sa wakas ay naabalik. Si Lira, nakatayo sa pagitan nila. Hawak ang magkabila nilang kamay. Sa unang pagkakataon, kahit wala silang kumpletong litrato, buong-buo silang tatlo sa iisang frame ng realidad. Ina, anak at amang matagal na nagpaiwan. Pero sa huli, piniling bumalik hindi para magmando, kundi para humingi ng pahintulot na maging bahagi ulit ng pamilyang dati pa palang sa kanyang nakalaan. Makalipas ang ilang buwan, marami nang nagbago. Hindi sa isang iglap, hindi parang fairy tale, kundi paunti-unti, parang paggaling ng sugat na pinaghihirapan ng katawan araw-araw. Si Amelia sa tulong ni Dr. Sefra at ng therapy team ay natutong miling maglakad ng dahan-dahan gamit ang walker. Hindi na siya puro higa lang. May mga umagang nakaupo siya sa maliit na garden ng San Aurelio. Pinapanood ang mga dahon na hinahaplos ng hangin. Sa mga araw na malinaw ang isip niya, naiikwento niya kay Lira ang mga araw bago siya nawala. Mga tawa nila ni Nana, unang hakbang ni Lira. Unang beses niyang nasunog ang sinaing dahil sa kakapanood ng telenovela. Namiss ko to, sabi ni Lira isang hapon habang magkatabi silang nakaupo sa garden bench. Si Amelia nakasandal, si Nana nakaupo sa kabilang gilid, si Severino nakatayong nakamasid sa kanila mula sa di kalayuan. Yung simpleng kwentuhan lang, walang kamera, walang chismis. Tayo-tayo lang. Hindi ko akalaing mararanasan ko pang tawagin kang anak nang nakatingin sa mukha mo. Sagot ni Amelia, hinahaplos ang buhok ni Lira. Akala ko dati, hanggang panalangin na lang ako. Pero mabait pa rin pala ang Diyos sa makukulit. Pasaway kasi kayo, ma. Biro ni Lira, pilit pinipigil ang luha. Ayaw niyong sumuko, kaya ayan, binigyan gawa ng second season. Sa likod nila, lumapit si Severino, dala ang isang folder. Medyo kabado ang ekspresyon niya, pero buo ang desisyon sa mata. Lira, tawag niya sabay upo sa katabing garden chair. May kailangan akong ipakita sa'yo. Napatingin si Lira sa folder. Hindi na naman po ba yung kontrata? Biro niya. Baka mamaya pag pumirma ako dyan, kailangan ko nang magsuot ng corporate attire. Araw-araw. Hindi ngumiti si Severino. Imbes huminga ito ng malalim. Ito ang legal na pagkilala ko sa'yo.
Petition for change of name at recognition. Kung pipirmahan mo, magiging opisyal sa papel na anak kita, hindi lang sa DNA. Napatigil si Lira. Tahimik na napatingin si Amelia. May luha sa gilid ng mata. Hindi ako magmamadali, dagdag mi Severino. Nakasaad din dito na hindi ka obligado na tumira sa bahay ko. Hindi ka pipilitin sa kahit anong role sa kumpanya. May hiwalay na proteksyon para kay Nana at kay Amelia. Ayokong maramdaman nyo na binili ko ang karapatan na tawagin kayong pamilya. Kinuha ni Lira ang folder, binuklat ito. Hindi niya naintindihan lahat ng legal terms, pero sapat na ang ilang malinaw na linya. Ay kusang kinikilala bilang aking anak. May pantay na karapatang legal tulad ng iba pang magiging tagapagmana. Walang kondisyon ng pagtalikod sa sariling buhay, trabaho o custodial ties. Napangiti si Nana kahit umiyak na. Aba, parang teleserye na talaga to. Pero ang importante, walang plot twist na panglalamang sa dulo. Tinanong ko si Ma'am Gretchen, dagdag ni Severino, bahagyang napapangiti, kung ano sa tingin niya ang gusto mo. Sabi niya, kahit maging milyonarya ka, hindi ka titigil sa pagtatrabaho. Kaya nilagay ko rin dyan na kung gugustuhin mo, pwede kitang tulungan magtayo ng sarili mong maliit na restaurant. Kasama sina Dea, Kiko, Norvin kung gusto nila. Napataas kilay ni Lira. Pinag-meeting niyo po pala ang future ko nang wala ako? Recommendation lang ng concerned citizen. Singit ni Nana, natatawa. Tahimik na sandali ang sumunod. Sa loob ni Lira, naglalaban ang batang sanay sa pagtipid at ang dalagang biglang inaalok ng mundo. Sa huli, napatingin siya kay Amelia. Ma, tanong niya, kung pipirma ako, magiging okay po ba sa inyo na magdala ako ng apelyido niya? Marahan na tumango si Amelia. Anak, kahit noon pa, gusto ko nang marinig na may nagpapakilala sa iyo hindi lang bilang anak ng nawawalang nanay, kundi bilang taong may amaring tatayo sa tabi mo. Pero kahit hindi ka magpalit ng apelyido, mahal kita. Mas mahalaga sa akin na buo ka sa buog kaysa punong-puno ng titulo sa labas. Tumingin si Lira kay Severino. May conditions din po ako. Sabihin mo, sagot ni Severino, seryoso. Una, taas daliri ni Lira. Kahit anong yaman meron kayo, hindi nyo ako pwedeng pilitin tumigil sa pagtatrabaho. Magkaibang pagod dahil kailangan at pagod dahil gusto ko. Yung pakalawa, ayokong makalimutan nyo si Mama at si Nana kapag naayos na pangalan ko. Hindi sila pwedeng itabi lang sa isang side bilang kasama sa package. Pangatlo, tanong ni Severino. Pangatlo, dugtong ni Lira. Kapag dumating yung araw na kaya ko nang tawagin kayong tatay, gusto kong hindi nyo ako ipagmalaki lang sa harap ng mga board at media. Gusto kong ipagmalaki nyo ako sa mga taong tulad ni na Kuya Apol, Ma'am Gretchen, Dea, Kiko at Norvin. Yung mga nakasaksi sa akin bago pa ako naging headline. May kung anong kumibot sa labi ni Severino, parang ngumiting nahihiya. Deal, sagot niya. Lahat ng conditions mo, pipirmahan ko, kahit walang abogada. Wag naman po, singit ni Nana. Magandang may abogada pa rin, yung hindi mandaraya. Nagkatawanan sila at sa gitna ng tawanan, marahang pumirma si Lira sa papel. Hindi nanginginig, hindi rin nagmamadali. Parang pinipirmahan niyang hindi ang pagtalikod sa nakaraan, kundi ang pagpayag na buksan ang pinto sa bagong kabanata. Ilang linggo matapos iyon, sa isang simpleng seremonya sa City Hall na walang media, walang engranding bulaklak at walang red carpet, idineklara ng hukom ang opisyal na pagbabago. Lira Malari Kwan, paglabas nila ng City Hall, sinalubong sila ng tila maliit na fiesta sa bangketa. Nandoon si Ma'am Gretchen, naka-casual dress, may dalang maliit na cake, sina Dea, Kiko at Norvin na may hawak na murang lobo, na may nakasulat na congrats best sa pentel pen. Si Kuya Apol, nakabarong pa, kahit driver's cap pa rin ang suot. "Woo, anak ng bilyonaryo!" Sigaw ni Dea, sabay yakap kay Lira. "Pero bawal ka pa rin mag-attitude sa staff room ha?" "Bes, baka naman," biro ni Norvin. "Baka pwede mo na kaming ilibre ng milk tea na hindi 30 pesos lang." "Nako, relax kayo," sabat ni Gretchen, nakangiti. "Kahit maging CEO to, babalik to sa amin tuwing peak hours. Alam kong mahal nito ang adrenaline ng fully booked Friday night." "Hindi po ako aalis sa inyo," sagot ni Lira, nakangiti ng buong buo. "Pero baka konti lang, part-time na lang ako kapag nag-start na yung plan ni Tat." Natigilan siya.
Napatingin kay Severino, saka napangiti ng pilit. Ni Sir Sev, natulungan akong magtayo ng maliit na kainan sa tabi ng ospital. Napataas kilay ni Severino. Narinig ko yun? May tat na lumabas ah. Namula si Lira. Narinig niyo po yun? Nag-e-echo lang po yun sa isip ko. Okay, nasa akin yun. Sagot ni Severino, hindi na itinatago ang tuwa sa muka. Sanay na kong maghintay. Paglipas ng ilang buwan pa, unti-unti nang nabuo ang pangarap ni Amelia. Hindi na sa tabing dagat, kundi sa tabi ng ospital. Isang maliit pero maaliwalas na tarinderya ang itinayo ni Severino. Pero ang mga desisyon galing kay Lira at sa team niya. Sa harap may maliit na karatulang nakasulat sa maayos na lettering. Pusong may pakpak, lutong bahay ni Amelia. Managed by Lira M. Puan and team. Si Amelia, kapag may lakas, nakaupo sa isang pwesto sa sulok, pinapanood ang mga customer na kumakain ng munggo, adobo at sinigang. Si Nana, bantay kaha at tagasita ng suki. Si Deyang tila assistant manager na sabay ang kwento at kwentong pag-ibig sa mga regular. Si Kiko ang in-house barista / hugot king. Si Norvin ang nag-aasikaso ng online delivery orders at social media page. Bes, viral na ulit tayo, sabi ni Norvin isang araw. Hawak ang cellphone. Pero this time, food vlog na. Sabi nila, this karinderya run by a billionaire's daughter has the warmth of a barrio and the taste of home. Nako, wag mo ngang masyadong i-hype. Sabi ni Lira habang aayusin ang apron. Baka isipin ng tao, sosyal kami, lutong bahay lang to. Sa isang mesa malapit sa pinto, nakaupo si Severino, walang bodyguard, nakasimple lang na polo. Sa harap niya, may dalawang lalaking nakasuit, mga tasosyo niya sa negosyo. You know, sabi ng isa, habang tinitikman ang sinigang, this is better than anything we've had in our corporate lunches. Tumawa si Severino. Sabi ko sa inyo, dito kayo dalhin, hindi sa hotel. Dito ko natutunang magpakumbaba ulit. Sa labas, may isang batang nagtitinda ng sampagita na napatingin sa loob. Agad itong nilapitan ni Lira, ngumiti. Gusto mo kumain? Tanong niya. Libre ang isang plato kung kukwentuhan mo kami tungkol sa araw mo. Ngumiti ang bata, tumango at pumasok. Sa gilid, nakamasid si Severino. Nakangiti habang pinapanood ang anak. Sa gitna ng lahat ng pagbabago, mga papeles, pangalan, negosyo at bagong tirahan, nanatiling pareho ang pusong meron si Lira. Puso ng batang lumaki sa gilid ng buhay ng iba, pero pinili pa rin magbahagi ng mesa at kwento. At sa pulso niya, sa wakas, may bagong tattoo. Hindi para maging sosyal, kundi para magpaalala. Pusong may pakpak din ang sa kanya, tulad ng kay mama at kay tatay. 3 pusong may pakpak. 3 taong matagal na pinaghihiwalay ng takot at kasinungalingan. Ngayon, sabay-sabay nang lumilipad, hindi para tumakas, kundi para bumalik sa isa't isang tahanan na sila mismo ang tumulong buuin.